lahat kasi ng businesses ay hindi ka naman agad-agad kikita ng I mean, we don't promise you na overnight kikita ka na, yayaman ka na. We don't promise you na after a week, okay, kikita ka na agad. Depende kasi yan sa'yo. How do you market and how do you observe the trainings na kinakandak ng mga speakers. Just like the same nung kausap ko kahapon, okay, ng client ko from Leyte, tinanong niya ako, ma'am, mga ilang araw ba bago ko mabawi yung capital ko? Sir, mo ako kung gaano katagal mo lakarin ang mula Jensan papuntang Davao. Depende yan sa bilis mong maglakad, tumakbo, di ba? So, kung gagapangin mo yan, itatagal ka talaga. Pero kung tatakbo mo yan, di mas mabilis ka. O kung runner ka pang talaga, at tantad ka sa exercise, then mas mabilis mong marating yung Davao kung by foot mo lang yung gagawin, by feet mo gagawin. So, ang tanong kasi dito is, ano ba yung reason mo? Gaano ba kalalim yan? So, ang isa kasi to give you an example, okay, yung deepest why ko kasi dito, syempre, I always remember how kahirap maging mahirap. So, ano ba yung bata pa ako, pero nag-mature na lang ako by force kasi wala kaming choice, okay? So, yung mga kapatid ko na younger sa akin, ay kailangan ko kailangan kong mag-mature because I need to look after them. Kahit na bata pa lang ako, ng 10 years old ako, grade 4 ako, dala-dala ko yung kapatid ko because we don't have a choice kasi yung mama ko kailangan mag-work, yung papa ko kailangan mamasada hanggang madaling araw, okay? And then, mahirap kami, okay, yung bahay namin, hindi talaga siya ayos, okay, pag umuulan, ang daming tulo, pagka tirik yung araw, ang daming piso. So, alam mo yun, tapos yung tsinelas, hindi kami maka-afford niyan. Iniyakan ko yan yung pagka nabitas yung tsinelas ko kasi ini-imagine ko na kung paano magalit si papa or si mama na wala kaming pambili ng another pair of slippers, okay? At ano pa ba yung deepest why ko, okay, at the young age kasi, yung kapatid ko na nasundan ko, 5 kaming magkapatid, yung sinundan ko, at the age of 24, okay, nawala na siya sa amin dahil lang sa sakit na tuberculosis. Okay, that's curable, okay? At saka ako nasa health center lang yung mga mga medication yan. But her case is an isolated case kasi nag-internal allergy siya, okay? So hindi tinatanggap ng body niya yung gamot ng nasa health center, okay? So nire-refer kami sa Davao and Manila, but wala kaming pera. Kahit pamasay, wala kaming pera. So, kumbaga, biktima yung ate ko sa hindi sakit yung ikinamatay ng kapatid ko. Ang kinamatay niya ay dahil mahirap kami. Dahil wala kaming pang medication, wala kaming pang cure sa kanya, wala kaming pang prevention like that, okay? So, nung nawala siya, at the age of 24, kakasal dapat siya noon, okay? So, I think 3 months na lang dapat ikakasal na siya. Then, nawala na siya sa amin. So, nawalan ako ng kapatid, nawalan ako ng best friend, okay? So, kapag maka-experience ka ng ganyan, so, itataga mo sa bato talaga na hahanapin mo yung opportunity na hindi siya mangyari ulit, okay? Hindi siya mangyari ulit na kapag dumating ka man ulit, okay, sa ganong scenario na merong somebody na kailangan ma-hospital, hindi na tanong kung kailangan dalhin sa ospital, hindi mo naisipin na wala tayong panggastos, wala tayong pambayad sa hospital, wag na lang natin dalhin sa ospital, okay? So, yun, okay? Marami pang iba, okay? So, yung kahirapan namin mismo, yan yung pinaka-deepest why ko. Kaya nga, di ba, nabanggit ko, ang dami kong ginawa sa buhay ko. Ang dami kong sipag lang din, tiyaga lang din. Siguro, mostly sa atin, meron yan, okay? Kaya lang, kulang yan. Kapag kulang ng opportunity, mali yung diskarte, or kulang yung diskarte. Kaya, babak-upan talaga natin, okay? So, yung paano nga ba gagawin yung business, okay? Kung paano nga ba, Ma'am Chini, ma-achieve yung mga na-achieve nyo na magkabahay at lupa, magkakotse, okay? Ma-enjoy yung free travels, magkaroon ng savings at mga investments. Yun usually yung mga nare-receive ko na tanong, paano daw, okay? Ang how kasi madali na lang. How is easy. Una muna, dapat alamin mo muna, ano ba yung reason mo? Bakit mo idudulo to? Ano ba yung reason mo kung bakit mo gustong kumita ng malaki? Ano ba yung reason mo kung bakit gusto mo ng, gusto mong
alam mo yun, nang lagpasan yung kinikita mo ngayon kasi dapat na identify mo na yan na are you happy ba sa current status mo ngayon. If you're not happy financially, then that's congratulations, at least ka na, nakapag step 1 ka na, okay? Kasi ito na, nagba-back up plan ka na. Ito na yung ginagawa natin, yung GPTT. Okay? So, yun. So, ngayon, okay? So, na-aware na tayo, di ba, kagabi sa business knowledge natin, in-aware tayo na this is not just GPTT. So, we belong sa Pascual Group of Companies. So, marami itong companies, okay? So, re-recap ko lang. If you've heard about GPTT, Global Pinoy Travel and Tours, okay, Unified Products and Services, RiseSmart, Entrep Hub, Wealthy Lifestyle, okay, meron din tayong Peak Financing, and we also have real estate, okay, so yan ay nabilong sa Pascual Group of Companies. So, ngayon, okay, so kaya naman kung mapapansin natin, not all na sumasali sa mga businesses or even nagbe-venture na traditional business ay not necessarily na magiging successful agad, okay? Kasi normal lang yun pag nagbi-business tayo, okay? Hindi ganun kadali. Okay? Pero dito sa business natin, pinapadali namin kasi kaya kami nagkakandak ng training para hindi nyo maranasan yung pangangapa namin before. Okay? So, kahit na mahirapan man tayo, given naman na yun kasi kahit naman mag-employment, okay, nahirapan din tayo. Okay? So, katuwang na ha, katambal na ng pagnenegosyo natin itong mga ito, okay? So, normal lang na mahirapan, paminsan-minsan, okay? Mahirapan, mapagod, okay? Magpupuyat, lalo na kinakandak natin yung training gabi-gabi, di ba? Sunday lang yung pahinga natin, okay? So, okay lang yan kasi kayo, kahit nasa bahay kayo, at least, kayo, di ba? Kasi kami before, sa time namin, kailangan talagang mamasahe pa kami, okay? Kailangan namin gumastos, mag-effort, mag-ayos para pumunta sa office. Kung merong office sa area, okay? When we started dito sa Jensen, walang office dito sa Jensen. Ang office namin ay food court ng SM. Kaya malaking parte ang SM sa pagiging successful namin. Pero it's okay na mahirapan ka man, pagpuyatan man natin ito, okay? Pagpagura natin. Ang importante, okay, meron na kayong mga katulad namin na makita ninyo na kami ang future ninyo, okay? So, pwede siyang ma-achieve yung mga pangarap. So, pag-usapan muna natin itong mga pangarap na to, okay? So, naintindihan ko yung mga beginners dito, medyo taas kila yan, di ba? Dreams? Ano ba yan? Bakit dreams? Ang ini-expect kong training ay paano kami turuan mag-book ng ticket, bukas yon. Ha? Yung paano mag-book ng ticket, paano mag-fund, ay para yun bukas. Okay? Sa technical training natin. So, ito kasi, dito kasi ako nagising, okay? Pinakukaw yung natutulog kong pangarap. Siyempre, kapag ka ikaw ay nagsasahod lang na magkano, 8,000 to 12,000 isang buwan, kulang na kulang talaga yan. Kalimutan mo talagang mangarap, di ba? Magiging kontento ka na, mag-settle ka na lang sa, okay na yan, di ba? Okay na lang commuter ako, okay na lang na hindi ako nakakapunta sa Boracay, sa mga gusto kong puntahan ng mga lugar. Okay na lang na wala akong ipon, importante, maitawid ko, di ba? Kahit na may utang, di makabayad halos ng utang, okay? So, not all, pero mostly, I can relate sa inyo kasi galing ako dyan sa buhay na ganyan. Pero dito, okay, pag-usapan natin yung pangarap. Kasi sa bahay, hindi na pinag-uusapan yan. Dito, okay, pwede nating pag-usapan kasi it is very possible. Okay, dati, it is impossible. Ngayon, okay, ibahin mo yung pagbasa ng impossible, gawin mong I'm possible because we have this vehicle, okay? So, sa employment, hindi pinag-usapan dun, hindi ka patawagin dun ng superior mo para, ano ba yung pangarap mo? Hindi ka tatanungin. Diba? Kahit na ilang years ka na dun, hindi ka tatanungin. Okay? So, yung yun na yun. May mga pabonus pa minsan-minsan. Pero dito, okay, pag-usapan natin yung pangarap na yan, babalik lang natin kung paano ka din nangangarap nung maliliit pa tayo. Yung mga, kumbaga yung pangarap natin na unlimited, talagang, kumbaga, kasi di mo pa alam anong mura at saka mahal. Di mo alam kung ano yung afford at saka hindi. Di ba? Yung mga pangarap natin na gusto natin magkaroon ng house and lot.
Well, marami sa atin dito may house and lots na, right? Pero aminin, pag nakita natin yung work 10 to 11 hours, ang iba lagpas pa, lalo na mga kapulisan natin, di ba? So mag-work 18 hours straight, 24 hours straight, then they don't have time freedom kasi di yan sila basta-basta makapag-travel kasi on-call yan sila. Sure na kalaman. Kaya ano pa, sa employment, you will earn, of course, may kikitain kang income, pero limited lang yung income. Kung anong nakalagay dun sa kontrata, minsan pa, kapag OFW ka, maloko ka pa ng agency or kaya ng employer, ganda-ganda, nung nasa Pilipinas, ganda nang nakasulat dun sa kontrata. Pagdating dun, wala ka ng choice, kasi bakit? Doon ka na, nakapagutang ka na dito para makaalis ka. So, ang tawag din sa income is an active income kasi no work, no pay, okay? Pagka nagkasakit, wala nang sahod. Okay, the moment na nag-retire na, wala ng sahod. Okay, the moment na namatay na, malamang wala na ding sahod, di ba? So, tandyan is an active income. Okay, so no work, no pay. So, kung di ka nag-work, wala kang ambag sa company, o wala nang bayad sa'yo. And then, you will spend your life, most of your life, okay? I-spend mo sa employment, loyalty awardee, congratulations, 30 years awardee. Wala namang mali doon ha, syempre naman, di ba, inaasahan natin ng the longer you work sa company, okay, the bigger your pension is, pag-uwi ka ng Bicol. Pero, kung kaya mo naman mag-optional retire, ako, enjoy mo na yung buhay, pa natin sure kung ano. Diba, 30 to 40 years of your life, okay, you spend it in your work. So, mas marami na tayong time sa work kaysa sa family natin, kaysa sa paglakwatsa. Parang, kumbaga, you live to work. Baliktad, dapat you work, baliktad siya, you work to live. Dapat you live, and then, lang, parang, kumbaga, side-side lang yung work, okay? Kapag ka ito yung paraan, okay, na naisip mo or ginagawa mo, para tinatansya mo na dito mo makukuha yung pangarap na napag-usapan natin kanina ay para siyang nilalakad mo papunta sa pangarap, medyo matagal yan. At hindi guaranteed, okay? So, walang nag-guarantee na pagka naging empleyado ka dito, maging loyal ka lang sa company, okay, pag umabot ka ng 30 years sa company, bigyan ka na ng kotse. Ano ba ang pangarap mong bahay? Bilhin natin yung pangarap mong bahay. Walang ganon. Tama ba? Okay? So, di kayo papatawag ng may-ari at anak ng may-ari ng ilang years ka na ba dito? Sige, mamili ka dyan. O, di ba? Ano ba yung gusto mo pagka-retire mo? Walang ganon. Okay? So, medyo mabagal to, okay? Kung meron namang mas mabilis, ito na tayo sa mas mabilis. Kaya naman, ang other way para ma-achieve natin yung mga dreams na yan is do the traditional business. Madaling sabihin mag-business, pero ang hirap mamili at mag-isip anong business, di ba? So, anong business ba? Like ito, mga sari-sari store, clinic, okay? Barbershop, salon, hardware, okay? So, hindi rin madali mag-traditional business. Kala mo okay? So, pag-traditional business, pag malaki yung capital, and when we talk about malaking capital, that involves millions, okay? Malaking capital, 3 million pataas, that's big capital. Big capital, big income. So, pag maliit yung capital, maliit lang din yung income. Kaya naman, pag nakita nyo 250,000 yung franchise, maliit yan. Kasi actually, yung mga franchise ng coffee shop is 2 million, Boss Coffee is 2 million, okay, 7-Eleven is 900,000 pataas, depende sa laki ng pwesto mo, okay. Ang Jollibee is 30 to 50 million, maliit na kapital yung pinag-usapan natin sa 90,000, 57,000, okay, yung 250,000 maliit na kapital yan. So, small capital, small income. Kaya lang, mamaya, dito sa affiliate marketing natin, mas malaki yung income. Kahit na magsimula ka small capital, malaki yung potential income. So, dito sa traditional business, okay, so maliban sa, hindi sapat, na may capital ka lang. So, alalahanin mo na kapag pumasok ka sa business, alam ng mga traditional business owners dito, like, dito ba si Ma'am Nelia, o traditional business owner yan, si Ma'am Celia, meron siyang, nagsusupply sila ng mga gulay prutas sa mga restaurant sa Davao, okay?
may mga risk factors din yan. Hindi sapat na may capital ka lang. Of course, capital ang kailangan sa pagbi-business. Other than that, ideas. At dapat, okay, ano ka, ready ka sa mga risk factors na ito, okay? So, ano ba yung mga risk factors? Competition. Ano mo naman sa Pinoy? Diba? Pag napansin na parang, parang ang lakas ng mga pagtanim-tanim ngayon, diba? Nung panahon ng pandemic, parang ang lakas ng ano ngayon, kahit hindi ka mahilig sa tanim, diba? Naging plantita-plantito na halos. Kasi mahal yung tanim nung plantita-plantito days, diba? So, yung ano mo, yung kaibigan mo, ka na din, parang gusto ko din mag-ukay-ukay, diba? So, gaya-gaya, puto maya, competition. Tsaka walang batas sa Pilipinas na kapag ka meron ng business na ganyan, dyan sa lugar ninyo, ay bawal ka na, walang ganyang batas. Pwede nga, tabi-tabi. Diba? So, maliban dyan, calamity, diba? Sunog, baha, lindol, bagyo, o ano pa, o pandemic is also calamity. Kaya naman, nung pandemic, ang daming mga negosyante na nalugi, okay? Because, yan yung risk factors, okay? Calamity. Ang kagandahan niyan, yung sa GPTT natin, ako, kahit may calamity, kahit may pandemic, kahit may bagyo, tuloy ang business, diba? Magbayad ng kuryente, o tuloy. May magpa-load, tuloy, diba? May pa-insurance, mas lalong tuloy, diba? Nung pandemic lang, ang hindi lang tuloy doon, syempre tigil yung mga flight, o yun lang ang ano, kabawasan sa GPTT, pero tuloy yung bills payment, tuloy yung loading natin, tuloy yung GCash natin, o diba? O, ito pa ang risk factor, human factor. Maghanap ka ng bantay na magbabantay sa tindahan mo, na binabantayan ka, na nagbabantayan lang kayong dalawa. Wala na ba siya? Wala na ba siya? Diba? Nako, alam niyan kung saan siya pepesto na hindi kita sa CCTV. Grabe, mga ano. Kumita yung ano mo, kumita yung tao mo, tapos ikaw, tataka ka, ba't kulang yung inventory, ba't kulang yung remittance? So, syempre, diba? Tagyan, human factor. So, ano pa, pagka nag-traditional business tayo, ang possibility, ang return of investment will take you 3 to 5 years. So, medyo matagal, okay? And no available coaching and mentoring, di ba? Tatanong sa'yo, paano ba ginagawa para mag-boom yung business mo? Ay naku, sa traditional business, bawal sabihin yung secret ingredient. Bawal sabihin kung ano yung mga pinanggagawa mo. Kung kanino ka sumipsip, sino yung connection mo, ganon, okay? So, dito na sa traditional business, ang kagandahan nito, mas mabilis to as compared naman sa employment. Kasi para kang, you are riding towards your dreams. Para kang nagkakotse, okay? O going to your dreams. So, di mas mabilis yun, di ka naglakad. So, ngayon, ang other ways for you to achieve your dreams is through affiliate marketing. Okay, ito na yung ginagawa natin. Palakpak naman dyan sa ating affiliate marketing, our Global Pinoy Travel and Tours, di ba? Ito talaga mas mabilis, di ba? O, paano to? Pwede ka magsimula na maliit lang yung capital, pero malaki yung potential income, maliit lang yung risk, okay? So, hindi totoo walang risk, ha? Lahat ng business may risk, okay? Pero low risk lang siya, okay? So, no rental, no manpower, no utilities. Kasi, before ka pa nag-GPTT, naku, meron ka ng cellphone. Yan na, gamitin natin, di ba? Before ka pa nag-GPTT, may wifi ka na, may internet, may data ka na. Okay, may utilities, okay? Dati-rati ka nang nagkukuryente, kahit wala ka pang GPTT. Okay, leverage, okay? Hindi mo to gagawin mag-isa, okay? We will create a group, and then, kami din, okay, tumutulong kami. So, kami din, nale-leverage nyo, at kayo din, ay tulungan din natin na, pagtulungan tayo para makapag-leverage. You are the boss, okay? So, you own your own time. You have your time freedom. And soon, okay, you will also pwede, okay, pwede ma-achieve yung financial freedom. So, you are the boss. Yan talaga ang gusto ko, you are the boss. Tsaka dito, mabilis yung ROI. Marami dito, alam mo, na nag-avail ng family package, okay, ilang months pa lang. Months, ha? Hindi natin pinag-uusapan yung 3 to 5 years. Naglabas ng 250,000 after 9 months, bumalik na ng kusa yung capital niya, okay? Naglabas ng 57,000 after family package. After 2 months, 3 months lang, bumalik na ng kusa yung capital, di ba? So, fast ROI, return of investment. So, dito, we will provide, okay, coaching and mentoring for free, diba? Magkiklik ka na lang dyan. Kahit saan ka, kahit ng CR ka dyan, naliligo ka dyan, okay, makinig ka lang. Okay, libre yung coaching and mentoring. Then,
We will do this business ng 1 to 3 years. Tuloy-tuloy mong gagawin. Okay, magbagay ka lang. And then, the potential income is sobrang laki. Start small capital, pero the potential income is 1.6 billion. Yung affiliate marketing, okay, gaya na nabanggit ko kanina, hindi ito madali kasi may magbabago sa'yo. Okay lang ba na may babaguhin sa'yo? Of course naman, di ba? Kasi yung mga negosyante like sina Henry C, sina Lucio Tan, okay, nag-adjust din yan sila kasi they venture into a business. So, yung unang ayusin sa atin dito, okay, i-align natin sa business ang attitude natin, okay? So, anong klaseng attitude ba? Okay, yung mga aayusin, i-align, okay? Wait lang. Saglit lang. Ito muna. Ito. Inayos ko yung slide natin kanina. Hinabot ako ng gabi. Okay, anong mga attitude, okay? So, bakit nga ba unahin yung attitude, okay? Kasi tingnan nyo ha, kung isa-isahin natin yung mga letra, number 1 ang letter A, okay? So, number 1, letter A, 20 ang T, 20 ayan. Pag i-add mo, 100 yan, 100%, okay? Pero, yung knowledge, okay? So, pag i-add natin, this is kulang siya ng 4 na puntos. So, nanalo si attitude. So, unahin yung attitude. Kumbaga, okay, ani naman natin yung galing, okay? Skills is important. Of course naman, okay? Pero, merong mas importante kaysa sa skills, okay? Skills is only 15% kasi skills can be learned. Okay? Madali lang turuan, okay? Yung taong gusto mong turuan kapag una sa lahat ay ayos yung attitude niya, 85%. Kasi anhin mo yung sobrang galing niya, okay, ang lupit-lupit na, unang araw pa lamang, pero hindi naman siya magpagay, hindi siya mag-humble down. Okay? So, hindi rin niya ma-develop yung mga skills needed sa pag-business natin. So, skills is only 15%. Then, attitude is 85% for you to become successful 100%. So, speaking about attitude, ano ba yung mga kailangan nating ma-improve or ma-develop na attitude? Ito yon. So, kailangan magkaroon tayo ng good traits in doing the business, in doing our business. Okay? So, number 1, okay, kailangan ma-develop mo yung attitude ng GLLA, good listening and learning attitude. So, dapat magaling kang makinig. Okay? Iba kasi yung narinig mo kaysa nakinig ka. Yung narinig kasi para lang yung, di ba, nanood ka ng TV. Habang nagsiselfone ka, hindi mo maintindihan yung pinapanood mo sa TV habang nagsiselfone ka. Kasi you cannot do, two things at the same time. Okay? So, yun ay, narinig mo lang na may palabas sa TV. Pero kung nakinig ka, masubaybayan mo, kaya siya umiyak, naiyak ka na din kasi bakit? Nakinig ka, okay? So, same thing dito sa pag-business natin, okay? Hindi po pwedeng narinig mo lang, matagal mo nang narinig na dapat i-align natin yung attitude, pero not until nakikinig ka kung ano ba talaga ang dapat na i-adjust natin sa mga attitude, okay? So, that's the start, okay? So, una, okay, kailangan willing ka na mag-develop or ikaw mismo sa sarili mo, kailangan magkaroon ka ng ganitong attitude, okay? GLLA, more listening than talking, okay? Kumbaga, listen more, ano ba yun? Listen more and then less talk. Ganon, okay? So, good listening and learning attitude, ha? Makinig ka lang muna. Makinig ka lang muna sa mentor mo, sa sponsors mo, sa handlers mo, okay? So, ang other, nito is, number 2, na dapat mong, is, wait lang. Ito. Number 2, be humble and be grateful. Dito muna tayo sa be humble, okay? So, be humble regardless ng status natin ngayon kasi of course, meron tayong mga kasama dito na kung pera lang din yung pag-usapan, they have it na, okay? Pero iba na yung deepest why ng mga nakakausap ko na may pera na, pero they still do this business. At sa kanila naman, they want to be a channel of blessing sa ibang tao na hindi lang in monetary yung pagbibigay ng tulong. Okay? They
They can be a channel of blessing by what? Okay, dahil sa kanila, okay, na share nila yung opportunity, yung business na ganito. Kaya naman, okay, nagbabago yung buhay ng mga natuturuan at natutulungan natin. So, aside for being humble, okay, so be grateful, okay, kasi yung pagkaroon ng gratefulness sa heart, okay, gratitude, okay, sa mga bagay-bagay, mga tao na nasa paligid mo. Okay, kung hindi ka marunong maging grateful sa maliliit na bagay, you cannot be grateful dun sa mga malalaking bagay na nangyayari sa iyo, okay? So, ito yung golden rules natin, okay? So, magpag-guide ka lang. This is related sa number 1 at number 2. Be humble. Kung nagkataon man na yung mentor mo ay wala pang result, okay? Huwag mo munang tingnan na wala siyang result. Baka konti lang yung diferensya ninyo ng pag-update ng pagsali niya, okay? So, same sa akin, okay? Ang nagturo sa akin ay 3 months pa lamang siya nung sumali ako sa business. And then, tinanong niya ako, Chim, okay lang ba magpag-guide ka sa akin? Ikaw, 2 yung kurso mo. Ako, 2-year grad ako sa nursing aid, si Mentor Nor. So, honestly, when I started the business, hindi ako ganun ka-humble, okay? Kasi ma-pride ako. Masanay kasi ako before na ako yung teacher, ako yung pakikinggan, ako yung may opinion, ganun, okay? Pero, alam mo yun, so, syempre dahil kaka-attend ng training, so, eto na, okay? Naputulan ng sungay, kailangan i-drop yung pride kasi yung pride daw, parang panty lang yan. Pag hindi mo ibaba yung pride, walang mangyayari. So, binaba ko yung pride ko. Kasi, di ba, wala nang ako pera. Tapos, di pa ako magbaba ng pride. Mas lalong walang mangyari sa akin, okay? So, para magkaroon ka ng GLLA at saka humbleness na attitude, okay? Ito yung golden rules natin. Number 1, yes, mentor ka lang. Pag sinabi ni mentor na ganito yung gagawin natin, okay? Yes, mentor. Okay? Pag sinabi ni mentor na dito muna natin idugtong ha, yung bago mong affiliate, yes, mentor. Okay? Kasi si mentor yung may alam ng mapa. Siya yung alam ng plano para sa sa affiliate affiliate structure mo. Okay? So number 2, if you think your mentor is wrong, go back to rule number 1. Wala kang choice. Kasi walang ituturo yung mga mentors na ikakapahamak nyo or ikakamali nyo. Okay? Kasi bakit? Kung mamaliin ng mentor nyo, yung pagtuturo sa inyo, ay may minamali niya din yung negosyo niya. Kasi negosyo kayo ng mentor. Okay? So, ngayon, dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay be humble, meron akong kwento. Parang gusto ko mapakinggan yung bridging ng meron akong kwento. Walang yan. Yan. Gusto yung kwento? Wait lang, ba't ko kayo nahalo sa kikita? Eto, narinig niyo na ba yung kwento ng professor and... Wait lang, ba't siya... Anong nangyayari dito? Ba't siya nagmo-move? Saglit lang. Ba't siya nagmo-move? Dapat i-click ko siya. Okay, ito. The professor and the boatman. Okay, ito na siya. Wait. So, merong isang professor, okay, kailangan niya yung boatman na itawid siya, okay, itawid siya ng boat doon sa across the river, okay. Ngayon, so nagustuhan niya yung paligid, okay, calm lang yung sorry talaga ha. First timer ko talaga kanina na gawa ng PowerPoint slide kanina. So, I don't know anong nangyari. Wait lang. Okay, ngayon kalma lang yung river. Okay? Ayan lang, okay, medyo na-bored itong si professor. Okay, so professor, sabi niya kay boatman, Boatman! Do you know anything about philosophy? Ayan, ganon, sabi ni boatman. Ay, no, professor. Hindi ako nakapag-aral, mahirap lang kami. Sabi ngayon ng professor, oh no! You miss 1/4 of your life. Worry ngayon si boatman, di ba? O ngayon, ito na. So, how about science? Di ba? About universe, ganun. Dapat alam mo yan. Sabi nga ni boatman, pinagpawisan. Sabi niya, wala. Hindi ko alam yan, professor, kasi ang alam ko lang ay paano tingnan yung langit para malaman ko na hindi magbabagyo, okay yung weather, safe tayo, ganun.
Sabi niya, you miss another 1/4 of your life. Sabi niya, how about literature? Okay, yung mga philosophy, mga poetry, ganun. Palpak talaga itong PowerPoint ko, sorry talaga. Sabi nga ni Boatman, ay professor, wala akong alam dyan. Ang alam ko lang ay paano kumatawid ng safe. Okay, yung kalmang dagat, yung ilo, ganun, okay. So ngayon, sabi ngayon ni professor, kaming concern regarding sa meron kami problema about sa peace and order, so ikaw yung lalapitan namin. If you are an attorney, ganun din, okay? If you are engineer, talking about sa pagpapatayo ng bahay, ikaw yung lalapitan. So lahat tayo, meron tayong bawat isa sa atin, meron tayong expertise, kumbaga, dahil yan yung inaral natin, okay? Pero hindi natin yan kailangan ipagmayabang, okay? Kasi anumang gawin natin, merong alam yung ibang tao na hindi natin alam. Meron tayong alam na hindi alam ng ibang tao, pero pagdating sa business natin, okay, yung mentor mo, siya ang nauna, siya yung may mas alam. Kaya magpag-guide ka, huwag mong tingnan kung nagkataon yung mentor mo, mas bata kaysa sayo. Okay, nagkataon na yung mentor mo ay kapatid mo, best friend mo, pinsan mo, kaibigan mo, okay? So, wag mong tingnan yan. Just like si Ma'am Eileen, di ba, nakakatuwa. Si Ma'am Eileen is mama ni Loli D. Si Ma'am Eileen na nag-humble down siya sa kanyang anak. Nagkataon na yung anak niya yung nauna dito, yung anak niya yung mentor niya, kaya yes, mentor. So, ano nga ba yung rule? Rule number 1, yes, mentor. Rule number 2, if you think your mentor is wrong, go back to rule number 1. Okay, sorry sa aking PowerPoint. Naghirapan ko pa naman yan, ayusin ko yan. Okay, so next. GLLA and be humble and be grateful, okay? Ano pa bang mga good traits na dapat mong magkaroon ka, okay? Number 3, be optimistic, okay? Because you cannot have a positive life with a negative mindset. So, kailangan, alam mo, kung makapag-isip ka na, ay, parang malulugi ako dito, erase! Kasi whatever you think, it will become your words. Your words will become actions. That's very powerful, okay? So, hindi ka magiging mayaman, hindi mo ma-achieve yung pangarap mo dito kung una sa lahat, ikaw ay negative thinker, okay? So, dapat ikaw ay positive thinker. Kung kaya ng iba, dapat isipin mo, kaya mo din, okay? Kung nakita niyo man kami na marunong kaming mag-speaker, marunong kami sa ginagawa namin, well, alam mo, nung one month lang din kami, nung mga 6 months old pa lang kami sa business, tanga din kami, hindi kami marunong sa ganito, hindi rin namin alam kung anong mga sasabihin, okay? So, be optimistic, okay, na kaya mo din to, na kung mayroong mga nagka-result, ay magkaka-result ka din. Dapat isipin mo, if kaya nila, kaya ko din, pareho lang kami kumakain, pareho lang kami, may dalang mata, dalawang tenga, isang ilong, ganun, okay? So, number 4, okay, kailangan ikaw hardworking. Kasi sa employment nga, di ba, one of the requirements nakalagay doon, computer literate, hardworking, must be willing to, ano ba yun, without proper supervision, mga ganun, can do well in a group, ganun, okay? Isa yan sa requirement B, dapat ikaw ay hardworking. So, kung sa employment nga, na hindi naman yun sa'yo, pinagsisipagan mo, mas lalo dito na ito ay sa'yo, business mo to. So, be hardworking, okay? Pero later on, yung hard work mo, okay, mag-pay off din yan, magiging working smart ka din yan because we will do the, kumaga maka-leverage ka dito kasi may community na tumutulong sa atin. Number 5, okay, be consistent. Okay, hindi po pwede na excited ka lang sa first 2 months mo. Tapos, nagpo-post ka lang sa first 2 months. After 2 months, di ka na nagpo-post. Paano yan malalaman ng mga kaibigan mo na may ticketing ka pala? Oh, after 2 months, after 2 months, after 3 months, simula nag-avail ka, sabi mo sa mentor, wala pa akong income, mentor. Alam mo, ibabalik namin sa iyo yung tanong. Ano bang ginawa mo? O ano ba yung hindi mo ginawa? Alam mo, ano ba yung hindi mo ginawa? Hindi ka nag-post ng 3 times a day. Paano malalaman na mga kakilala mo at saka ng mga hindi mo kakilala na may ticketing ka pala, may travel and tours ka pala? Tsaka lalagyan ka mo ng hashtag. O paano mo malalaman yun? Kasi yung pag-attend ng training, baka hindi mo ginagawa, okay?
So, kung gaano ka ka-excited nung unang linggo mo, okay, dapat isustain mo yan, be consistent. Kung ano yung pinapagawa sa'yo sa first 1 week, 2 weeks, 3 weeks mo, ay gawin mo siya ng tuloy-tuloy, okay, be consistent. Kasi, di ba, ang Jollibee sikat na yan, pero still, okay, nagpapa-advertise pa din sila, okay, lumalabas sila sa social media, lumalabas sila sa TV, at saka ang taas ng kanilang tore, di ba, ang taas ng kanilang tower. Kasi that's their advertising, okay? O ganun din tayo. Jollibee na sikat na nag-advertise pa. O mas lalo tayo, okay? So be consistent. Be consistent sa pag-post. Be consistent in sharing that you have this kind of business. Be consistent in sharing that they can also have this business, okay? Be consistent in attending the training. Okay, kasi iba-iba yung mga speakers natin. Bawat speaker meron kang mapupulot na bagong idea, okay? At saka bagong learning. Okay, number 6, be persistent. Okay, tiyagain mo, 'di ba? Iba nga, tiyaga nga, 1 year walang sahod, okay lang kasi aabangan. Anyway, after 1 year nito, ano to, maiipon yung sahod. So, dito, be persistent, okay, tiyagain mo din, okay? Kasi this is legit business. We don't promise you na after 1 week, ano na, bawi ka na, okay? Depende yan sa sipag mo at tiyaga mo, okay? Number 7 is one of the requirements, okay, for you to become successful, okay, yung attitude na dapat magkaroon ka, okay, kailangan pa-develop mo yung great leadership within you, okay, so don't worry kasi itong mga kinakandak natin na training, this lead to making you a great leader kasi magkakaroon ka mga affiliates under your organization, so you will become their leader doon, okay. So, number 8 ay kailangan ma-maintain mo yung magkaroon ka ng burning desire. Yung excited ka ba? Nung unang araw, di ba? Di ka makatulog. Dapat, dapat tuloy-tuloy yung na yan. Burning desire, naglalagablab, hot na hot, ganun. Gigil, excited, buang, baliw. Dapat ma-maintain mo yun, di ba? Kasi na-inspire ka dun sa mga nakita mo na, wala, may mga pa-free travel pala dito. Di ba lang, ganda pala ng kitaan dito. Pwede palang kumita ng 10,000 ng isang buwan or even 50,000 isang buwan. So, i-keep mo yun, i-sustain mo yung burning desire, yung gigil na yan, yung excitement level na yan, okay? So, kung meron tayong kailangan na ma-develop ng mga good traits, ito na may mga iiwasan mo kasi mga bad traits ito. So, ito, pagka mayroon ka nito, okay, so unti-unti mong aalisin kasi hindi ka mag-succeed because of the attitude na bad attitude na yan. So, GLU, gahi lagi ulo. Okay, sa mga Bisaya kasi yan. So, gahi means hard, ulo means head. So, you are hard-headed. Sinabing mag-share, hindi mo ginawa. Sinabing mag-post, hindi mo ginawa. Sinabing mag-hashtag, hindi mo ginawa. Sinabing ito, actually, minsan, pati yung, yung video, pati yung picture, pati yung yung ika-caption, pino-provide ng mga mentor, hindi mo pa din ginagawa. Kung hindi ikaw to, umilag ka lang. Ha? So, bawal ha! Iwasan mo yung GLU. Huwag kang mag-GLU. Instead, okay, be GLLA. Okay? So, next. Okay? Huwag kang reklamador. Walang yumaman na reklamador. Kasi pag reklamador ka, wala kang makitang tama. Ay, ano ba tong system? Ay, naku, kung kailan may book nga po, nagkataong pa talaga na, may maintenance. Sino yung may gawa niyan? Tataon, di accident yan, di ba? Minsan, tinetest lang tayo how patient we are, okay? So, walang nag-succeed dito ng reklamador. Okay, ako honestly, when I started, nandyan ako, nabilok ako dito sa reklamador. Kaya lang, na-realize ko, naku, di ako papansinin ng CSR pagka reklamador ako. Ilalagay nila ako dun sa listahan ng mga irate clients. Parang, kumbaga, para namang nag-avail ng franchise. Isang account lang naman to in-avail ni Chimmy. Tapos kung wagas, di ba? So, be polite tayo sa mga CSR natin, ha? Mga CSR natin, di yan mga robot, mga tao yan, okay? So, para hindi ka malagay dun sa mga blacklisted. Tatakap ka, hala, bakit yung yung concern ko sa CSR, isang linggo na wala pang reply.
Baka naka-blacklisted ka, baka mamaya naka-caps lock, pag message mo sa CSR, caps lock lahat, tapos sinimulan mo sa, ano ba yan? Bakit ganito? Chu-chu-chu-chu? Nako. Tapos puro pa exclamation mark, di ba? So, polite sa ating mga CSR para maging paborito din nila kayo, okay? Kasi sa amin, ba't sa amin ang bilis? Di ba? Pag CSR namin, ilang minutes lang, andyan na. May reply ng CSR, okay? Na resolve na yung concern namin, ganun. So, kung gusto mo na hindi ka mahirapan, wag mo din pahirapan yung mga tao sa paligid mo, okay? So, wag kang lulubog, lilitaw, minsan excited, minsan hindi, minsan nasa training, minsan wala, minsan nasa event, minsan wala. Minsan nasa Zoom, minsan wala. Wag kang lulubog. Ay, DOT? Alam ko na yan. Nakaano na nga, 6 months na nga akong umaatin ng DOT eh. Ay, business knowledge. 1 year na akong umatin ng business knowledge eh. 1 year. 6 months pa lang yung business knowledge natin. Oy. So, wag kang acne ha. Alam ko na yan. Kasi kung alam mo na, dapat nabilong ka na sa mga top earners. Dapat nakikita na natin consistent na yung pangalan mo. Hindi ka na umaalis sa top earners. Yan. Masabi na natin na, sige, pwede ka nang absent paminsan-minsan. Kaya lang, alam nyo ba, una kasi niyan, ang proseso kasi niyan, kaya kayo umati na training kasi kailangan niyong matuto, okay? Ngayon, pag natuto na kayo, na-apply niyo na yung mga natutunan ninyo, ang malaki yung chance na mapasali kayo dun sa mga top earners list, okay? Pag nandun ka na sa top earners list, of course, meron ka ng mga tao na nagtiwala sa yung mga na-share mo ng business, gusto din mag-affiliate, okay? So, di ba, nagtiwala yun sila sa'yo, tulungan mo, right? So, kaya ka naman kailangan pa din umattend ng training kasi kailangan mo silang samahan. Kasi yan yung pangako natin sa kanila na they will not do this alone kasi may community na mag-guide, tutulong, sasama sa kanila. Okay? Kaya huwag kayo magtaka na bakit kami, tuloy-tuloy pa din kami, umaattend pa din kami ng training. Imagine mo, 13 years ako, umaattend pa din ako ng training. Kasi for me, support ko yon sa ating mga business partners. Okay? Yun, para maramdaman ninyo, okay, na nandito lang kami, all the way yung support, okay, bawal kasi, ba't wala ka sa training kasi, di ka naubusan ng kasi, kasi nagka-dysmenorrhea ako, parang last week lang nagka-dysmenorrhea ka, di pa tapos, isang linggo yung mo, di ba, so di ka maiwaan, ang tao kasing, ang taong desidido, ay, alam mo yon, makahanap ng paraan. Pero ang taong hindi naman ganun ka-desidido, okay, makahanap ng sangkatutak na dahilan. Okay? At saka sa mga parents na dito, okay, wag yung gawing dahilan, okay, excuse yung anak kaya hindi ka makasali kasi pinadali na sa inyo, i-click mo na lang dyan, so kaya mong maalagaan yung anak mo while makinig ka sa training, di ba? Di mo na kailangan na pumunta ng Jensen para lang makapag-attend ka ng training. So, pipindutin mo lang dyan. Ka lang, kung kulang talaga sa time ay magsabi ka sa mentor para mabigyan kayo ng recording na link, okay? So, don't be an arrogant, okay? Don't be humble kasi katulad ng kwento ng boatman and the professor, di ba? So, hindi ibig sabihin na ang dami mong alam kahit na memorize mo lahat ng mga words sa encyclopedia, hindi yan tatanungin ni San Pedro sa atin sa langit, ha? Mayroon tayong may mga alam yung ibang tao na hindi natin alam. So, yun, okay? So, yan yung mga attitudes. So, attitude is everything. Kasi pag tama yung attitude mo, naalan yung attitude mo into our business, okay? So, madali na lang ma-develop yung mga skills needed. Yung skills naman ay kinakandak natin every Friday. Okay? So, next. So, maliban sa attitude, kailangan magkaroon ka ng belief system. Okay? Maniwala ka. Saan ka maniniwala? Okay, ito. Maniwala ka, hindi pwedeng 99.9% kasi safeguard yun. Maniwala ka 100%. Huwag kang magduda. Okay? Huwag kang magduda na, kinakabahan kasi ako kasi baka mamaya yung ibo ko na ticket, baka hindi siya makalipad. Ano ba yan? Di ba? 13 years, 14 years na tayo. Makalipad yan. Maniwala ka 100%. At magtiwala ka. Okay? Maniwala ka saan? Okay, nung nagdasal ka, si Lord ang nagpadala.
okay, napanood mo yung ads, or kinato ka ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo na, mare, mayroong bago ngayon, Global Pinoy, maganda to, ganito, ganyan, okay? Yung opportunity na to ay nakadesign to ni Lord na makita mo. So, maniwala ka, nanungdasal ka, okay? Whatever our religion is, okay? So, si greatest mentor natin, si God natin ang nag-provide sa prayer natin. Alam naman natin, pag mag-pray tayo na Lord, bigyan mo akong opportunity, bigyan mo ako, sana mabayaran ko na yung utak ko. Hindi yan magpapadala ng maraming pera si Lord. Dinadaan niya sa mga tao, opportunity. Kailangan mo munang pagtrabahuan, of course, okay? So, maliban kay God, okay, kailangan maniwala ka sa ating mahal na presidente, okay, na legit siya ha, totoong tao to, okay, sobrang bait, okay, very down to earth, humble na tao, very family oriented, may takot sa Diyos, yan yung isa sa importante. Nung nakita ko siya, naramdaman ko yung sincerity niya, genuine, gano'n. Maniwala ka saan? Sa company. Ng company natin ay long lasting. Okay, maniwala ka na legit yung company natin. Baka mamaya, member ka na, tapos di mo pa alam, legit pa talaga to. O sige, para mapanatag ka, check mo sa SEC na nakalagay dun, legit ang ating Global Pinoy Travel and Tours, okay? O, check mo din sa, sa BIR, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Check mo doon. Check mo din sa DOT. Kung mayroon ba nakalagay dun na Global Pinoy Travel and Tours, ha? So, we are 100% confident na legit, okay? Maniwala ka. Kasi hindi maniniwala sa yung mga customers mo kung ikaw mismo ay hindi naniniwala. Yan, sabi ng customer mo, totoo ba yan? Try ko pa nga lang eh. Nako, di yan magpabook sa'yo. Diba? Maniwala ka sa products and services natin, ha? Na yung mga services natin, na travel and tours, pag pumunta ni sila dun sa Coron, merong mag-aabang na sa kanila dun sa airport. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan sumamad sa kanila. Meron ng mga somebody dun na sa kanila, nasasalubong sa kanila. Hayaan mo sila mag-enjoy sa lugar, okay? So, meron din tayong mga products. We have barley, acai berry, okay? Vitamin C, gaganda ng mga products natin. Meron din tayong mga cosmetics, mga pagkilay, ganito. Yan, okay? Cosmetics natin yan. So, maniwala ka at tangkilikin natin yung sariling atin. At maniwala ka sa marketing plan na yung sinabi na magkakaroon ka ng komisyon, ay magkakaroon ka. Nung sinabi na pag-affiliate ka na, ay magkakaroon ka ng cashback, magkakaroon ka. Okay? Nung sinabi na pag-affiliate ka, ay magkakaroon ka ng privilege na makasali sa travel incentives, okay, magkakaroon ka ng privilege. Then, maniwala ka sa mga mentor and coaches, okay? Yung mga mentor and coaches, marami yan sila. Pero marami din kasi kayo, kaya kailangan, okay, magpakitang gilas ka, ba't ikaw yung unahing tuturuan, okay? So, maniwala ka sa mga mentor and coaches na pag sinabi nila, ito yung in-advise sa'yo na ito muna yung aralin mo. Yan muna aralin mo. Pag sinabi ng coaches na sama tayo sa Jensen, di man yan trip-trip lang. O, meron yang mga hindi na namin yung maisa-isa kung ano yung mga benefits mo, pero maniwala ka, sumunod ka lang kung ano sabihin ng mga mentor at saka coaches. Ang perimeter ay basta ba related sa business, legal, moral, and ethical, okay? So, maliban dyan, okay, maniwala ka saan? Sa mga affiliates under your organization na kung kaya mo, ay kaya din nila. Regardless kung ang nagiging affiliate mo ay hindi masyadong marunong hindi masyadong techy, okay? It's okay. Maniwala ka na asa saan, ba't maunawaan niya din, okay? Niya din, mamemorize niya din yan kung paano ba. Kaya, i-guide mo talaga. Katulad nung ginawa ko kahapon, okay, first time ng affiliate ko na mag-fund request. Okay? Tapos medyo nalito siya. So, tinawagan ko na siya. Video ko. Sabi ko, baka magkamali ka. Kasi mahal magkamali. Mahal ang experience. So, ito yung mga gagawin mo. Nag-share screen ako sa kanya para maintindihan niya kung paano. Guided siya. Okay? So, maniwala ka din sa mga affiliates of the other groups. Okay? Na kung ikaw ay taga Davao, maniwala ka dun sa mga groups, mga affiliates na hindi under your organization or hindi mo mentor na kung meron kang ma-refer mga guest doon sa area or sa webinar, ay ang ibibigay yan ang nararapat na para sa'yo. Okay? So, maniwala ka sa sarili mo kasi hindi maniniwala yung ibang tao kung hindi ka din naniniwala sa sarili mo. Kung silang gagaling nila, hindi ko kaya yan. Kaya ko kaya yan. Kaya mo yan. Sinasabi ko sa'yo, kaya mo yan. Okay? So, maniwala ka sa sarili mo.
Kasi mag-ano yan, kumbaga, tawag doon, lalabas yan sa aura mo. Kung hindi ka confident, ay naku, hindi maniniwala sa iyo yung kliyente, ay naku, parang scammer siya, ganun, ha? So, belief system, so yan yung mga paniwalaan mo. Okay? So, ngayon, maliban sa sa belief system, okay, kailangan magkaroon ka ng commitment, okay? Ang commitment is giving time, giving extra effort, okay? Giving energy, okay? Magko-commit ka. So, commitment, okay? Mag-agree ka na magmi-meeting tayo lagi, mag-a-agree ka na gabi-gabi ang training dito. So, ito yung mga iba't ibang klase ng commitment. So, nung beginner ka, nung sinabihan ka na attend ka ng training ha, ang sagot ng karamihan ay, sige, subukan ko kung nakauwi na ako niyan, bakante na ako niyan, kung wala akong conflict na schedule, o I'll try. Mababa pa na commitment yan. Hindi naman commitment yan, yung I'll try. Ang pangalawa, I do my best. Hindi rin committed yan pag I'll do my best. Paano naman? Ang best mo, di pa yan best. Diba? Yan na yung war sa amin. Diba? So, anong klase ba na commitment dapat na ilalabas mo dito? So, you must have a whatever it takes na commitment. Okay? So, anong klaseng whatever it takes na commitment? No, nakasistema na sa'yo. Hindi kompleto yung araw mo na hindi mo to ginagawa. Okay? So, make it a habit na at least 1 hour of your day. Give it to your business. Okay? 1 hour, 2 hours. Okay? Not necessarily na mag-resign ka. No, we don't advise that. Okay? Kasi pwede mo namang gawin to ng part-timer ka, may business ka. Okay? Di mo kailangan isara yung business mo. Okay? May work ka, o di mo kailangan mag-resign. Saka ka na mag-resign kapag ka stable na yung income mo dito, nilagpasan na ng income mo dito, ang sahod mo, o saka na. Pero bago ka mag-resign, mag-usap muna tayo. Mag-usap-usap muna, magpahiwatig ka sa mentor mo na gusto mo nang i-fire yung boss mo. Okay? So, yung commitment na, okay, kahit na minsan ay maraming balakid, okay, maraming mga reasons na pwedeng hindi ka makapunta, pero gaya ng nabanggit ko kanina, sa taong desidido, okay, harangan man ng sibat, tuloy. Ganyang klaseng commitment, okay, commitment na deads kung deads, patay kung patay, di ba? Ano ko dito, dugot pawis ko na dito, itataya mo dito. Ang ano mo kasi niyan, depende kasi yan, ang commitment mo ay kusang lalabas, depende sa lalim ng reason mo kung bakit mo to gagawin, bakit mo to ginagawa. Okay, para kanino mo ba to ginagawa? The same na tanong ng, para kanino ka ba bumabangon sa umaga? Okay, so anong klaseng commitment ba yung kaya mong ibigay dito? So yung mga top earners, mga malalaki na yung income, dito, ang commitment na binibigay ay whatever it takes commitment. Kasi, balik tayo. Like example, sabi ay pupunta ng bababa ng Pagadian. So, magbibilang kami niyan. Pagadian, 7 hours. Nakakapagod ba? Of course. Na mahirap ba? Of course. Okay, nakakapuyat ba? Of course. Pero kasi committed kami, nag-commit kami. Okay, so kaya baba. So, ganun. 'Di ba? Nung nakarang araw naman, plano kong sabi ko iidlip ako. Alam, paano makaidlip? Hindi matapos-tapos yung kausap ko sa inbox. Mamaya na lang, isahin ko na lang. Sabi pala, asa ba yung kausap ko si Press? Basta mamaya maalala ko yun. So, ganong klaseng commitment, okay? Ng whatever it takes commitment. Kung kaya mong masingit, isisingit mo kasi hindi kompleto yung araw mo. Lalo na sa mga full-timers, okay? Ito kung gawin. Doon na mga sa part-timers, okay, you can do this part-time attitude. Ano ba yung full-time attitude?
spend sa business mo ng at least 1 hour a day. 1 to 2 hours a day. So, sabi ka lang sa mentor mo kung ano yung oras na available ka, ano yung oras na ibibigay mo sa pagbibusiness natin. Okay? Hindi mo naman yan i-commit sa mentor mo. Commitment mo yan. Hindi ka mag-commit sa mentor mo, I mean. Nag-commit ka para sa pangarap mo. Nag-commit ka para dun sa mga deepest wise mo. Okay? Pamilya mo, mahal mo sa buhay. Okay? Ito. So, 'di ba? Banggit ko kanina, hindi 'to madali kasi ito yung isa sa mga reasons kaya hindi siya madali. Kasi on your journey, ang daming discouragements. Tapos meron pa tong kapatid at pinsan. Maliban kay discouragement, meron pa si doubt and fear and rejection and objection. Ganun. May duda, maliban doon sa mga nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan, discouragement yun. Nagsasaya ka lang ng oras dyan, para lang yan sa mga nauna ng affiliates, sila lang yung unang kikita, yumaman na sila, ito, hindi ka nayayaman, nagsasayang ka ng effort, ng oras, ganun. Ano, ba't ba yan yung ginagawa mo? Affiliate na yan, o, diba? Maliban sa discouragement, duda. So, maraming tao, magdududa sa'yo. Kaya mo ba talaga yan? May edad ka na, kaya mo ba talaga yan? Di ka marunong sa internet, kaya mo ba talaga yan? Wala kang connection. O, duda. Ang malupit, ikaw din mismo, duda ka sa sarili mo. Parang di ko kaya. Wag mo talagang iisipin yan. Kasi again ha, whatever you think, it will become your words. Your words will become your action and it will become a reality. Ako sabihin mo na lang, naisip ko na yun eh. Kaya nga, kaya siya nangyari kasi in-entertain mo yung isip mo. O, instead, pag naisip mo yung negative, erase, o huwag kang mag-isip ng negative kasi hindi yan nakakatulong. Okay? So, maliban sa discouragement and doubts, okay, ito pang fear, takot ka. Takot kang ma-reject, takot kang pagtawanan, takot kang mawalan ng kaibigan. So, pag nagbi-business ka, normal lang yung mga pagbabago, mga changes. Pati yung mga kaibigan mong magbabago. Okay lang, mapalitan ng mga totoo, di ba? Yung mga business partners mo, yan na yung panibago mong mga friendship. Total strangers will become business partners, will become friends, will become your family, di ba? Ito pa, rejection, yung mga na akala mo yung mga magso-support sa'yo, sila pa yung aayaw. Di ba? Yung nag-inquire ng ticket, tapos mamaya, mga ilang araw, sabi lang sa'yo, sige ha, balikan lang kita. Tapos after ilang araw, nakita mo na, nag-post na. May ticket na sila. O, rejection yan, di ba? So, master your emotion. Ha? So, walang nag-business dito, naglupasay. Kasi, hardware owner, dito siya nag-inquire sa akin kung magkano yung hollow block, ganito, yung mga yero, tapos sa iba siya pumili. No. So, pag nagde-negosyo tayo, dapat hindi tayo balat sibuyas, okay? So, kailangan tayo, lakas ng loob, okay? Tsaka, kaya nga may community kasi nire-ready namin kayo na pag naharap niyo sila discouragement, si doubt, fear, and rejection ay hindi ka maglupasay, hindi ka malulungkot. Pero tao ka lang, syempre, normal yun. Minsan, matatamaan ka pa. So, pagka makaramdam ka ng parang, low moral ka, not motivated, you are not inspired, so go to your mentor. Share mo yan kay mentor. Huwag mo yan i-share dun sa mga clients mo kasi isipin nila, ay, buti na lang. Hindi ako nagpaano sa'yo kasi parang nai-scam ka na ganun. Ako, negative. So, do not be the root of negative, okay? So wag ikaw yung yung bunot dulo ng kaya nag-negative yung mga tao sa paligid mo. So ngayon, okay? So isipin mo lang ng mga discouragement, doubts, fear, and rejection na yan ay mga tae. Pero training lang natin to ha. Wag niyo sila sabihan na tae ka. Yung asawa mo na grabe mag-discourage sa'yo, tae ka. Huwag mo sasabi mag-aaway kayo, utang na loob, okay? So, dito lang yan, parang kumaga tae, okay? Kasi, tae is taong ayaw sa entrepreneur. Ayaw nila sa mga negosyante, sa nagne-negosyo, okay?
So, pag tae ba, ini-entertain, di ba pag nakita mo tae sa daan, tae ng aso, tae ng kalabaw, iniiwasan mo, o wag mong entertainin. Alam mo ng negative, wag mo na munang lapitan, wag mo share ng business. O, di ikaw na lang ang mag-adjust, ikaw yung umiwas. Umiwas ka sa mga tae. Ha? And then, isipin mo na plaque. Ano ba yung plaque? Pera lang ang katapat. Pag ikaw, kumita na, nakikitaan ka na nila na, ang dami mo ng booking, ang dami mo ng transaction, okay, nagbabago na unti-unti yung buhay mo, di ba? Parang kailan lang, nangutang ka lang ng kapital, tapos ngayon, may pa-post-post ka na bumili ka ng appliances, di ba? Tapos gumala ka na kung saan-saan. Oh. So, yung mga dati-rating nag-reject sa'yo, okay, nang-discourage sa'yo, okay, pag makakita yan ng result, ba't mo ginagawa yan? Magbabago yung tanong nila, paano mo ginawa yan? Kasi gusto na din nilang gawin. Same na yan sa mga vloggers, diba? So, marami din mga nag-discourage, nag-reject sa mga vloggers, na tinatawanan sila, pero iba, lalo na yung mga successful, natuloy-tuloy sila, diba? Pero nung nagka-result na sila, oh, meron na silang mga pasahod, ganon. O, diba? Lahat ng tao gusto na mag-vlogger. Kasi na-inspire doon kay Mikay na, grabe siya, no? 500,000, 1,000,000, isang buwan sa video-video, ganon. Pero hindi natin alam yung behind the scene. So, ganon din sa business natin. Pagka nagka-result na tayo, okay, tatahimik na yung mga nag-discourage, mga nag-reject sa atin. Magiging kwento na lang sila. Magiging kwento na lang yung mga pinagdaanan mo. Tapos kapag may mag-reject sa'yo, may mag-discourage sa'yo, ito, tatandaan mo din to ha. Ito, tandaan mo tong tatlong words ito. Tae, plaque, SW4. Ano ba itong SW4? Kapag nag-share ka ng business, tapos umayaw siya, huwag kang umiyak. Okay? It's okay. No means not now. Kunwari, nag-post ka ng travel and tours, tapos may nag-inquire sa'yo, tapos hindi naman pala siya nagpabook sa'yo ng ticket, huwag kang umiyak. Okay? O, kasi baka client na, investment client mo siya, later on, magpapabook yun sa'yo. Ano ba yung SW4? 4 na SW4. Ay, sorry, 4 na SW. Some will join, some will not. So what? Next lang. Next na. Move ka na. Someone is waiting for you. Mas deserving. Mas willing. Okay? Ulitin ko So, SW4. Some will join, some will not. So what? Next. Someone's waiting for you. Next lang. Okay? So, tae, plaque, SW4. Pag naka-encounter ng discouragement, rejection, doubt, and fear, tae lang yan, plaque lang yan, SW4 lang. Ganun. Okay? So, next. Oh, ito. Gusto yung ito. The man, the wife, the donkey, and the critics. Okay. Okay. Narinig nyo na yun. Nakita nyo na ba yung kwento na ganito? So, meron pong, from the title itself, diba? Mayroong mag-asawa, tapos may donkey sila, ibibenta nila sa market. Okay? So, ngayon, yung mga tao sa nadadaanan nila, narinig nila, may sinasabi, okay? Yung unang senaryo, di ba? Naglakad yung mag-asawa, tapos hinihila-hila nila ang donkey, okay? Sabi ng mga tao, may donkey na nga sila, hindi pa nila sinakyan, di ba? Bobo talaga. Okay, next. So, ngayon, dahil narinig yun ng mag-asawa, sinakyan nila ngayon yung donkey, di ba? So, yung mga nakakita na naman ng mga tao sa kanila na sinakyan nilang dalawa yung donkey, ito naman yung sinabi nila, kawawa naman yung donkey. Di na lang sila naawa sa donkey. Dalawa pa talaga sila sumakay. Diba? So, narinig nila ulit. Narinig ng mag-asawa yun. So, ang ginawa ng mag-asawa, sige, yung wife pinasakay sa donkey, okay, yung husband ang naglakad, umila sa lubid, okay? May sinabi pa din yung mga tao sa paligid. Diba? So, ano siya? Under the saya siya ng asawa niya. Yung asawa niya, pa-relax-relax lang, sumakay sa donkey, tapos samantalang yung lalaki ay naglalakad lang, napapagod ng naglalakad, diba? So, narinig nila ulit ngayon.
So, nagpalit sila ngayon, di ba? O sige, yung asawang babae ang naglakad. Yung lalaki naman yung sumakay sa donkey. O, meron pa din sasabihin yung mga tao, hala, kasi selfish naman ng lalaki. So, Bisaya pa, way buot. Siya yung mas malakas, siya pang sumakay sa donkey. Yung asawa niyang babae pinaglakad. Nako, di ba? So, litong-lito na yung mag-asawa na lang gagawin natin. O di, buhati na lang natin yung donkey. Diba? Pero kahit binuhat nila yung donkey, may sinabi pa ng mga tao, ang tanga. Hindi na lang nila sinakyan yung donkey. Diba? O, so ano yung moral lesson of the story? Tatlo yung moral. Number 1, you cannot please everybody. Mag-ayos ka. May sasabihin sila, hala, sino yung pinapagandahan niya? Diba? O. Pag di ka mag-ayos, naku! Ano na siya? Ano ba doon? Ano ba tag doon? Ano ba yun? Yung parang pinabayaan na yung sarili. Meron silang sasabihin, ano ba siya nag-business? Mapabayaan yung anak. Ba't di siya nag-business? Sana makatulong siya sa asawa niya, kumita ng wala kang, kahit anong gawin mo, may sasabihin yung mga tao. Okay, number 2 pala yan, whatever you do, there will be people who will criticize you. You cannot please everybody. Okay, kung ano yung ginagawa mo, okay, meron silang sasabihin, may pupunain sila sa'yo. Number 3, so, just do what you believe is right. And don't be distracted by criticisms. So, parang yung pag-GPTT natin, di ba? Minsan, yung mahal natin sa buhay, meron silang opinion. Ikaw yung umaattend ng training. So, ikaw yung nakakita na ano yung future na magkakaroon kayo dito. Ikaw yung nakakita, ikaw yung nakarinig na pwede kang magkaroon ng time freedom dito, ng financial freedom dito. So, wag mong pansinin kung nagkataon man na yung asawa mo ay negative kasi hindi pa siya ayos yung mindset niya. Okay? Ang mali doon ay kung negative na nga yung asawa mo, tapos nagpadala ka pa kasi bakit? Ikaw ay umattend ng training kasi kino-correct yung mindset mo. Na-correct na supposedly yung mindset mo, nagpadala ka ngayon doon sa tao na hindi nga nakarating doon sa gusto mong puntahan. So, ang tendency, nagising na yung pangarap mo dito, nagising na yung realization mo dito na hindi forever mag-OFW, hindi forever malakas ka, so kailangan may backup plan na kayo ngayon. Kung ikaw babae, na realize mo na kahit babae ka, makatulong ka sa asawa mo, and then later on that, pinagbawalan ka lang dahil hindi ka naintindihan ng asawa mo, nagpadala ka ngayon. So, paano na lang yan kung mangyari na yung mga magkaroon ng mag-resign, mag-retire, magkasakit. So, mas mahirap na sa kakapagagawa ng action kapag nandun ka na sa problema. Kaysa sa ngayon pa lamang ay mag-bump up ka na. So, dahil nga nabanggit ko yan, alam niyo mayroong this is, real story ito. So, we have one of our affiliates. Nagtaka ako kasi nakita ko na nasa hospital siya. Papa niya pala yung nasa hospital. Nagtaka ako kung sino yung nasa hospital kasi ang alam ko, nasa abroad naman yung papa niya. So, both parents niya nasa abroad. So, ngayon, nakauwi na pala yung papa niya. Alam niyo anong reason kung bakit na hospital yung papa niya? Almost 30 years siyang driver sa abroad. OFW. Okay? So, more than 20 years siyang driver. Okay? Company driver. So, na siya, malalaki yung mga anak niya, may mga apo na sila, so nagpo-provide siya sa mga anak, sa mga apo, okay? So, ngayon, nung nagplano na siyang nagpaplano na sila ng, parang kumbaga binibilang nila, kasi sayang pa, naintindihan naman natin yun. So, kino-compute niya na gusto niya na kumbaga umabot ng 2 million yung kanyang retirement pay kapag nag-resign na siya, magpo-for good na siya. So, sabihin na natin na kailangan niyang makaabot ng 2027 bago siya makaipon ng 2 million sa kanyang separation pay. Ngayon, wala kasing kumbaga walang kasiguruan, okay? Tomorrow is not promise, right? Tomorrow is not promise. The same with, hindi natin alam yung anong mga possibilities, anong mga pwedeng mangyari, right?
So ngayon, yung company kung saan siya nagmamaneho ay nag-declare ng bankruptcy. So dahil nag-declare ng bankruptcy, so pinauwi na ngayon yung mga tauhan kasi nagsarado na yung company, di ba? So wala siyang 2 million. So yun yung reason kaya siya na-hospital kasi siguro na-stress, kakaisip ng hindi siya ready, na nag-for-good siya kasi hindi pa sila na business, na bago pa siyang napauwi dito. So, ganyan. So, very sad story, pero that's a real story. Okay? So, it's a wake-up call. Mga OFWs na kasama natin dito, ginagawa mo na to ng todo. Okay? Whatever it takes na yung commitment mo, sinisingit mo yung oras mo para sa business natin. Congratulations. Sa mga hindi pa nakaka-realize, wag mong antayin na merong mangyari na emergency or nandun ka na sa situation, saka mo maisip ng sayang, what if, di ba? Kasi hindi na natin maibabalik yung mga lumipas na. Ay, kung kaya, okay? So, next. Sana may natutunan kayo sa kwento ng the man, the wife, and the donkey. At kakatawa ng kwento na yan. Pero, may napulo tayo din. So, maliban sa discouragement, okay? So, you have to do the business with excitement, okay? Dapat gigil ka. Kasi pag alam mo yung taong gigil, in love, happy, okay, nakakahawa yun, di ba? So, manghawa ka na excitement kasi, alam mo, mag-a-avail yan sila ng mga packages, even, kahit hindi pa nila alam kung ano talaga yung laman ng business, kung makita lang nila na, wow, excited ka, happy ka, grabe yung aura, ganun, okay? So, be excited, okay? Then, ganyan ka excited, okay? So, magsimula yung excitement na yan sa, katulad sa amin, okay? Bago naman nangyari yung mga bagay-bagay na result, okay? So, nagsimula yan sa visioning muna, okay? So, lagi lang kami sinasabihan ni Mentor Noor na Chim, G, Marvin, okay? Ngayon, kulang pa kayo sa pamasahe, wala pa kayong masyadong income, sige lang, tuloy lang natin to, alam nyo ba? One day, can be a year from now, 2 years from now, 3 years from now. So, visioning yon. Pinapakita yan sa amin na 1 year, 2 years, 3 years from now, imagine yourself, you will be driving your own car. Sabi niya ganun. So, feel ko din, syempre, diba? Sabi niya, one day, Chim. Ngayon, ang problema mo pamasahe, pero one day, hindi mo problema yung 50,000, 100,000 kasi mahigit dyan yung pwede mong kitain monthly. So, be excited sa future mo. Okay? Sabi niya, Chim, G, one day, alam mo yon yung kwentuhan natin ay parang kailan lang, nasa Thailand tayo, ano ba yan? Magsusupport na, magsa South Korea naman tayo, maya-maya, paplano naman tayo, mag-Vietnam, mag-Hong Kong, tapos nangyari na siya. So, magsimula muna sa imagine yourself, ano ba yung gusto mo, years from now, ano yung gusto mong ma-achieve dito, habang ginagawa mo tong business. And focus ka sa end result, kasi kami, mga result kami, okay? Dati nga, di ba, nabuhay kami ng vision lang. I-imagine lang namin na magkakaroon. Pero ngayon, ma-imagine ninyo, at the same time, nakita ninyo na nakarating kami, na na-achieve namin. So, ano yung mga achieve namin, ma-achieve nyo din yan. Okay? So, focus kayo sa end result. And talking about, focus, gusto ko sana magkwento, pero wag na lang. Next time na yung kwento ko dyan sa excitement. Ito, excitement. Always wear your best smile. So, tingin ka sa salamin. Tingnan mo kung saan ba yung angle mo. Diyan ba? Feeling mo ba diyan ka mas maganda? Okay. Anong klaseng pagngiti ba? Titingnan ka sa salamin kung hanggang saan may ngiti. Hanggang dito ang ngiti mo. Plastic ka na nun. Okay. Kung pa-cute-cute lang ba ng ngiti? Ganyan-ganyan lang ba? Depende sa'yo. Okay. So, wear your best smile. Okay. Fake it until you make it. Ano ba tong fake it until you make it? Hindi naman peke na So, kumbaga, sa mga beginners ito, pag wala ka pang transaction, wala ka pang result, manghiram ka muna ng result ng iba. Okay? So, example, Ma'am Chim. Yung mga client kasi natin, ay ayaw nila niya na sila yung magiging first client mo. So, paano mo gagawin? Kasi, hindi ka naman magkaroon ng more clients kung hindi ka muna magkaroon ng first client. So, manghiram ka
ng transaction ng iba. Di ba nagpo-post kami na may thank you, kasi thank you for trusting ganito, okay, na nagpabook ng ticket, ganyan. So, manghiram ka, kopyahin mo yung posting, kopyahin mo yung caption, isave mo yung picture, tapos angkit, huwag ka nang magpaalam. Okay? No need ka nang magpaalam ng, pwede ko bang hiramin yung post mo? Pwede ko bang kopyahin yung pinost mo? Huwag ka nang magpaalam. Bawal magpaalam. Basta ba, huwag mo lang kopyahin pati yung contact details. Ha? So, pag post mo yan, okay, angkinin mo. Alam mo, ang nakita mo dun, kinopya mo yung post ko na, let's say, thank you for trusting Chimes Travel and Tours. Palitan mo yung Chimes. Angkinin mo yun, Judith's Travel and Tours, Conception's Travel and Tours. Tapos yung pangalan dun, look for Conception, contact number, ilagay mo. Kasi baka mamaya nagpo-post ka nga, walang mali. Kasi sabi mo, bakit wala pa nagpapabook sa akin ng ticket? Lagi naman ako nagpo-post. Lagi ka nga nagpo-post, contact number ko naman nandun, di ba? So, check yun din kasi baka mamaya pati yung contact number, pangalan, ay na-copy-paste din nyo na-edit. So, copy, paste, edit before you click the post. Okay? That's the fake it until you make it. So, later on, magkakaroon ka na ng client na sa'yo yan. So, kami na naman ang mangopyan yan sa posting mo. Pero ha, pag nag-post tayo ng mga transactions, proof of transactions sa mga client natin, okay, so we have to protect their identity, okay, and then their data privacy. So, takpan yung pangalan nila, yung birthday, yung PNR. Okay? So, tatakpan nyo yan. So, para hindi Tsaka para hindi angkinin ng iba, kasi baka mamaya, yung totoong client, yung peking client, ginawa ng peking ID, nauna pa siya nag-check-in, hindi na maka-check-in ngayon yung totoo. Kasi nagamit na siya ng phishing lang sa Facebook. Okay? So, yan. Okay? So, dress like a millionaire. Walk like a millionaire. Kasi ang Pinoy, lalo ng mga Pinoy, okay? So, tayo likas tayong mga judgmental. Tinitingnan natin yung itsura ng kausap natin. Ba to? Parang mukhang scammer ito. Diba? So, kaya nga, mula sa Facebook picture natin, ayusin natin yung Facebook picture, yung hindi ka dukhain sa profile mo, okay? Yung pangalan mo, ayusin mo. Kung ang pangalan mo ay dito sa puso mo, palitan mo yan kasi walang magtitiwala sa'yo sa, hindi naman to seryosong kausap, dito sa puso mo, pangalan, meron pang dito sa puso mo, tapos meron pang pangalan, ano ba yung mga nabasa ko pangalan? Adik sa'yo? Ano bang klaseng pangalan yan? Adik sa'yo ang pangalan yan sa Facebook. So, walang magtitiwala sa'yo, di ba? Tapos, nagbi-business ka na ngayon. So, sa mga naglalak ng profile, private, okay? Kung private ka talaga, gumawa ka na lang ng pang-public mo na profile kasi nagbi-business ka, tsaka online business to. Magpo-profiling yan sila eh. Kung ngayon pag-check nila, naka-private, paano nila ma-sure na hindi ka scammer, naka-private ka, may tinataguan, may atraso, ganun. Dalawa lang yan, private person ka or may atraso ka. May utang kang ayaw mong matuntun ka ng pinag-utangan mo. Or nagbi-business ka, you cannot be a private person pag nagbi-business ka ng online business. Walang bibili sa'yo kasi private ka. Okay? So, dress like a millionaire, kaya mag-aayos tayo. Okay? Lalo na, ang industry natin is travel and tours. Mga, mga mahilig sa travel, mag-business, mga negosyante, ganun yung mga market natin. Walk like a millionaire, kaya mag-ayusin natin hindi na yung parang astigin yung paglalakad, ganun, okay? Sa mga babae. Talk like a millionaire, so naaaral yan, kaya, practicein sa salamin. Okay, but never spend like a millionaire. Kapag kumita na kayo dito ng malaki, okay, lalo na sa mga, huwag kayong mabigla sa pera ha. So, do not spend like a millionaire. Pag kumita na kayo, so learn to save and make it a habit to save. Kasi ilalagay natin sa investment yung mga naipon nyo sa freelance natin.
Okay? And you let your money work for you. So, wag kang emotional. Kasi lugi dito yung mga emotional. Walang negosyante ng, wala nang kung ano, wala na akong income. Yung suki ko, lumipat na sa iba. Tapos, wala na. Diba? Huwag kang emotional. You need to master your emotion. Pag galit ka, nunuklaway, pasok sa CR. Okay? Breathe. Breathe in, breathe out. Okay? So, you have to master your emotion. Pag galit ka, wag ka na lang wag ka magdesisyon kapag ka galit na galit ka. Wag ka magdesisyon kapag ka sobrang happy ka. Okay? Kasi yan mga kumbaga mga impulsive emotions yan. Okay? Kung galit ka, wag ka na lang munang makipagharap kanino kasi makabanggit ka ng mga words na hindi mo mababawi. Words are fatal sa business kasi finish. Focus means finish one course until successful. You cannot serve two masters at a time. So, kung meron kang na ibang affiliate company, so you cannot do the same at the same time. Mamimili ka kung user ka laban ng products or services dun sa isang affiliate company. And then, dito mo gagawin yung affiliate marketing, okay? So, finish one course until successful. So, for you to do that, so, tandaan nyo itong line na to. So, learn. That's basic. Attend. So, you need to attend trainings and events. And then, invite. Invite them to attend the webinar. Invite them to attend the face-to-face sa mga offline events natin. Okay? So, inaanas naman natin yan kung saan-saan yung mga face-to-face natin. So, ang soon na face-to-face natin sa Davao, August 24. Antigos ay August 23. Butuan is August 17. Pagadian is August 17. Zamboanga is August 24. Then, naghahanap pa ng venue sa Cagayan de Oro for company event ng September 6 or 7. Nahanap pa. Okay, so learn the business, master the business, learn the basic and master the basic, attend the training, attend events, okay? And invite. So, yung tatlo dapat ginagawa mo yan. Learn, attend, invite. So, walang nagsaksi dito ng nag-learn lang. Wala din nagsaksi dito ng attend lang, hindi nag-invite, hindi nag-learn. So, yung tatlo na yan dapat yung tatlo na yung ginagawa mo. You need to learn, you need to attend, you need to invite. Okay? So, wag daltan. Lahat na lang, bit-bit mo. Bit-bit mo lahat. Yan kasi yan sa Tagalog. Wag daltan. Daltan, dalatanan. Bit-bit mo lahat. Meron kang bentang dyan. Kung ano-ano. Diba? Okay? So, what else? Okay, goal. Ito ang higit sa lahat. Ito yung highlight natin. Okay, goal. Goal kasi is para siyang, kumbaga, direction mo. Ano ba kasi yung gusto mong mangyari dito? So, lahat tayo dito, of course, diba, given na yan, alam mo na kung para mo to, kanino mo to ginagawa, yung deepest why mo. Pero, ano ba yung target mo? Kailangan magta-target ka. Ano ba yung gusto mong kitain this month? Sa first 1 month mo, ano ba yung gusto mong kitain? Kasi kung, ang sabi mo sa, ano ba yung goal mo? Ma'am Ching, ang goal ko ay magkakotse. Ano yan? Long term yan. Diba? Maparalyze ka kapag hindi pa yan mangyari. So, bago yun matupad yung mga pang long term goal, be a hitter muna sa mga small goals. So, mag-start ka muna sa small goals. Okay? So, bago mo i-goal yung mag 1 million ka isang buwan, diba? I-goal mo muna yung mag 10,000 ka isang buwan. Pag na-hit mo na yung 10,000, higher the income na. Okay, mag-goal ka naman ng 20,000. Okay, pag na-hit mo ng 20,000, okay, mag-goal ka naman ng gusto kong kumita ng 50,000 isang buwan. So, hinay-hinay. Okay, huwag agad ng isang bagsakan kasi mapaparalyze ka, mafo-frustrate ka na hindi pa siya nangyayari, hindi pa siya natutupad. Okay? So, when we set a goal, yung iba kasi, kaya hindi nagsasucceed kasi
hindi nakaset ng goal. Okay, nag-set ng long term. Gusto ko nang magkaroon ng time freedom, financial freedom, hindi specific. Kailan mo ba i-achieve yan? Hindi mo naman sinabi na 10 years mo gusto bang bago mangyari yan. So, magsiset ka ng gagamitan natin ng SMART principle. Okay? So, be specific. Okay? Measurable, achievable or attainable, relevant, time-bound. Lagyan mo ng time bound, okay? So, gusto mong maging one of the Millionaires Club, kailan? In a matter of 12 months. Possible. Specific, o specific siya na you want to be, you want to earn 1 million. Measurable by amount. Achievable, yes. May mga naka-achieve na ng 1 million. Okay? Relevant, yes. Okay? Time-bounded in 1 year. Okay? Yung iba, specific, measurable, achievable, relevant. Hindi naman naka-time-bound ng 1 year. Ang time, wala na siya. Sabi niya lang, basta gusto ko yung 1 million. Hindi nilagyan ng timeline na in a matter of 1 year or 2 years. Okay? So, yan yung i-apply natin na principle. Okay? Para makahit tayo ng mga goal. Tapos, kailangan kasi nakakahit ka ng goal. Or goal hitter ka. Kasi pagka nasasanay kang nag-set ka ng goal tapos hindi mo nahihit, o di, magiging habit mo din ng hindi talaga ikaw hitter, o diba? Pero pagka na-hit mo yung isa mong sinet na goal, maa-addict ka doon, ay, kaya pala siya. Ano ba yung ginawa ko? Kaya ko siya na-hit. Mas pag-iigihan ko ngayon. Mas gagalingan ko ngayon. Ganun siya, okay? So, i-ano natin ito. So, para ma-target mo, meron kang direction, meron kang target, okay? May binubulseye ka, anong mangyari. So, ako, share ko sa inyo yung mga unang short-term goals ko before. Gusto kong mabilhan ng automatic na washing machine sila parents kasi when I started the business, single pa ako that time. So, nasira yung washing machine. Yung washing machine ba na iikot na siya kung sabon dyan, pero yung magbanlaw na, ikaw pa din, kumbaga pa din, mano-mano, gano'n. Nakakapagod yun na gano'n na washing machine. O, di ba galing ako sa abroad, so nakita ko dun yung automatic washing machine. So, nakita ko din yan sa mall na meron something like that. So, sinet ko siya na goal. So, nag-canvas na ako kasi di ba nga, yun yung goal ko. Makabili ako ng washing machine kina mama at kay papa, which is magagamit ko din kasi nandun ako nakatira sa kanila. So, specific. I will buy an automatic washing machine. Measurable by amount, okay? By size. So, nandun muna ako sa maliit, yung kaya lang pa, okay? Achievable, kaya siya ma-achieve, okay? Kasi pag canvas ko, nasa 12,000 yon yung American homes, okay? Relevant, okay? Sa business, okay? And time-bounded, okay? Nilagyan ko siya ng ultimatum na i-hit ko to this month. Kasi kailangan ko na nun. Kasi kung hindi ko mabili, di ba? Magigilty ako kasi ayaw kong maglaban ng mga damit nila mama at papa. So, yun yung tulong. Kumbaga, makatulong na ako ka na mama at papa. Nakatulong sa sarili ko kasi ayaw kong maglaba. Tamad ako maglaba, in short, okay? So, nag-set ako ng goal. So, pag nag-set ka ng goal, okay? So, first is set the goal. So, is it SMART? So, you apply the SMART principle. Okay. So, nakaset ka ng goal. Hanggang kailan? Lagyan mo ng petsa. So, August 6 until September 6. Or let's say, August 1 hanggang August 30. Yan yung goal mo for this entire month. Okay. So, ngayon, ang next mong gagawin ay, di ba, nakaset ka ng goal. Next to do is, write down mo yan sa notebook mo. Ano ba yung goal mo for this month? Okay? So, number two step, you need to plan the activities, how to hit the goal. Anong plano mo? Anong gagawin mo? So, kailangan kang kumausap or kailangan kang sumali sa ads or boosting. Kailangan yung mga kaibigan mo. Kailangan everyday kang magpo-post. Sabi ni Ma'am Chimmy, 3 times a day. Isa sa morning, isa sa tanghali, midday, isa sa gabi bago matulog. Ay, gagawin kaya kong 6 times a day. O, go! Diba? Kasi nagmamadali ka. Plan the activities. Hindi lang basta nag-set ka lang ng goal. You plan the activities. Ano yung mga dapat mong gagawin para ma-hit mo yung goal mo. Okay? So,
So, ano ka ng gano'n, di ba? So, what else, di ba? So, ngayon, mag-photocopy ka ng mga form ng insurance. Kasi, tapos magbuo ka ng proposal. Magpo-propose ka ng insurance dun sa school, or sa cooperative, sa association, sa mga business owners, di ba? Ibenta mo ng 300 or 500, tapos bigyan mo sila ng 100, parang reseller mo sila ngayon. Kasi may goal ka, kung ganun siya, di ba? So, set the goal. Number 2, plan the activities na makatulong sa'yo para ma-hit mo yung goal mo. Okay? Kasi sinilagay ko doon, 12,000 washing machine. So, anong plano? Makabenta. Yung ticket kasi, di mo control yun. Di mo alam kung sino yung mga magpabuksay ng ticket. O insurance, control mo yun. Kasi the more na sinabihan mo ng insurance, the more na malaki yung chances na merong magpa-insure sa'yo. O, the more you share the business, okay, umatay ka sa, meron ka napapasok sa webinar, and then nagustuhan nila yung business, then you will earn commission. And, ang iba kasi plan lang. Plan mo execution. Bukas na lang. Di na naubusan ng bukas. Nabigla na lang. September 1 na. Ay, hindi ko na-hit yung goal. Paano ma-hit? Mula August 1 hanggang August 30. Bukas ka lang ng bukas. Diba? Oh. So, execute the plan. Execute the plan. So, number 4, okay, monitor. Monitor. Monitor and adjust. Monitor, saan ka ng part? Ang goal mo ay 12,000. Nakamagkano ka na? 10,000 na, o 2,000 na lang. Diba? O, declare mo sa sarili mo, ay, di ako papayag na nabuo ko na yung 10,000, 2,000 na, di ko pa ma-hit. I-hit ko to, whatever it takes. O, ganun. Lalabas lahat ng pwede mong diskarte para lang ma-hit mo yan. Diba? So, ganyan. Lalo na, katulad nito, kakaroon ng Vietnam. Gusto mo palang sumama sa Vietnam. Hindi mo sinulat na Vietnam Achiever, travel for free, ganun. Dapat isusulat mo din, ano ba yung mga mechanics, o saan part ka doon, o drawing your bubble chart, asan ka doon, para makahit ka. Tapos monitor, execute the plan, and then monitor, magkano na lang kulang. Ganun siya, okay? So, monitor, and then number 5 is, check mo, ano ba, na hit mo ba, hitter ka ba, or next month na lang ulit. Okay? Pag na-hit mo, doon na papasok si number 6. Beat your current income. Okay? Beat your current income. Lagpasan mo yung current income mo. Di ba, masaya ka na na-hit mo yun, 12,000 mo, pambili mo ng washing machine, kunwari. Na-hit ko. Ano ba ginawa ko? Kaya ko siya na-hit. Mas ipag-iigihan ko ngayon kasi happy na ako dun sa kumita ako ng 12,000. Kaya lang yung 12,000 hanggang pang washing machine na yun. Paano yun? May gusto mong bumili ng bagong coat, gusto mong bumili ng bagong sandal, or may tuition ka ng anak mo, mga kung ano, okay? So, dodoblehin mo ngayon yung yung effort mo. Kasi mas kaya mo na ngayon kasi nakapag-practice ka na ng intermonth, kinaya mo nga yun, di ba? Kaya mo na-hit yung goal. Mas magaling ka na for the second month. So, lulupit ka na. So, dodoble na yung income. Mabibit current income na. So, yung income, yung goal income mo nung nakaraan is 12,000 lang. Yung goal income mo for the next month is 24,000. So, pataas ng pataas. So, before, ang goal income ko, di ba, 12,000. So, na-hit ko yun. So, happy-happy si mama. So, masaya din yung puso ko nung nakita ko na happy sila na meron akong nabibigay na samantalang nung teacher ako, wala talaga akong nabili na appliance sa bahay. Pero nung nag-chipititi na ako, di ba, happy ako hanggat sa, dati si mama nagdi-discard sa akin, pero wala lang, pera lang katapat. Nung nagbibigay na ako nagbabay ng kuryente, ng tubig, nag-grocery ako, tumahimik na din siya, di ba? Kaya totoo yung plak. Kaya pangit na siya pakinggan, pero totoo yan, okay? So, ngayon, okay, if you need to make a plan, okay, yung number 2 kasi if you fail to plan, you are planning to fail. Okay? So, hindi mo naman siguro plinano na mag-fail ka. So, umpisahan mo sa maliit lang muna para hindi ka ma-paralyze at ma-frustrate. So, gusto mo ba kumita ka on your first month ng 10,000? So, ito yung 10,000 program. Ito ay regarding ito sa
pag-affiliate ka na, then you will enjoy the commission, ha? So, ito ay optional lamang, ha? So, this is you. So, nagkaroon ka ng case system, okay, na may natutunan ka dun sa ASAP training natin on Friday, na paano ba mag-start ang conversation, or paano ba mag-post, and may nag-house sa'yo. So, tutulungan ka namin yan na kami ang mag-cater, pero the moment na mag-avail sila ng package, ay ikaw yung kikita ng commission. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Oh, yes ma'am, sabi ni Ma'am Judith. Diba? So, kami ang mag-explain sa webinar, sa face-to-face. So, mag-refer ka ng tao sa webinar. Kung case system mo yan, kaibigan mo, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, katrabaho, kung sino man yan sila. Or, nakasali ka na sa ads or boosting system natin. Okay? So, may client ka from the ads. Okay, na binigay ni Meta. Okay? So, papasok natin sa webinar or sa face-to-face kung nandun siya sa malapit sa area. Then, mag-e-enjoy ka ng commission. This commission is coming from the company. Optional ito, pero napakagandang optional, okay? So, yung commission na to, instead na binigay sana sa artista, kung mag-hire ng artista yung company, binigay na sa atin kasi maganda din naman tayo, mukhang mga artista din naman tayo. So, kaya sa atin ibibigay yung commission, di ba, Ma'am Judith? So, ito na siya ngayon, okay? Our system is binary, pero ulitin ko ha, this is just optional, kaya huwag kayong malito, okay? Kung gusto mo lang ito. So, ngayon, you only need 2 tao. So, you will enjoy direct referral income, okay? Nung nag-avail si A, nagustuhan niya din yung business. So, itong si A ay coming from the webinar, example, okay? So, nag-earn ka ng 3,000. And then, may nag-avail sa'yo na case system mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Si B, at nakapag-earn ka ng another 3,000. Magkano na lahat? So, kumita ka ng 6,000. Okay? Then, apart from that, meron pa tayong binary income. So, this, magka-create tayo ng left sales group mo. And then, this is your right sales group. Magmamatch yan. Ikaw ay bibigyan ng additional bonus, sales match bonus. Isa sa left, isa pumasok sa right. Magkakaroon ka ng additional na 1,500. So, that's a total of 7,500. So, ngayon, pag nagkaroon din si A or kaya nag-upgrade siya, gusto niya mag-affiliate, so, nadagdagan yung ano mo dito, dalawa sa left, okay? Dalawa din sa right kasi nag-upgrade or mayroon ding dalawang nag-avail kay B. Okay? So, si B1 at saka si B2. So, this is left na A1, right, si B1. So, magmamatch din yan sila, additional 1,500. Si A2 and si B2 ay magmatch additional 1,500. So, that's a total of 3,000. Kaya, kikitaan mo yung 10,500. Okay? Pero, maraming ways para kitain yung 10,000. So, yung 10,000, magkaroon ka lang ng tatlong direct. Okay? So, hit mo na yung 10,000. There are many ways to kill a dog. Sige, to kill a rat na lang. Kay, buuin mo ng iro. Kawawa naman yung aso, no? So, there are many ways how to kill a rat. Okay. So, ibang klase. Okay. So, pwedeng ganito yung structure. Pwede din tatlo. Okay, tatlo yung direct mo. Then, earn mo na yung 10,000. Ganito yung, ano nila. Ganito pa din yung structure. Okay. So, gusto nyo mas maintindihan niya ng maigi talaga. Okay. So, magtanong kayo dun sa mga sponsors, mentors niyo kung gusto niyo mas maintindihan ito, saan manggaling to, paano papasok. Okay, huwag mo nang intindihin kung paano papasok. Automatic yan papasok. Turuan ka lang namin paano. Kami naman nag-i-encode yan. Okay? So, ganyan. Basta marami yan. Okay? So, ngayon, yan. So, 16,500. So, 10,000 lang yung goal mo, pero yung kinita mo ay 16,500. Gusto mo yan? Masarap naman, okay? So, yung mga nabanggit ko na ako, nagka-result ako, nagkaroon ako ng house and lot, kotse, travel savings, dito galing yun sa affiliate commission, affiliate income ng affiliate marketing natin, okay? O, ito na. So, marami sa atin, okay, nag-avail ng home base, okay? There's nothing wrong with that, na nag-avail ka ng home base, pero meron tayong ladder na aakyatin, okay? So, first level, yung mga home-based package, okay? Saan ka dito? Home-based package ka nagsimula, okay? So, hindi nag-e-end dyan, ha? So, first level ka.
So, akyat ka sa second level. Pero, as first level, ano bang meron sa mga nag-avail ng home-based package? So, ito yon. So, meron kang isang portal where dyan mo itatransact yung mga services, magbuka ng ticket, o ma-enjoy mo yung traditional services, and then you will earn sa services at saka sa mga products. Kasi may mga products din tayo, and blessed yung mga nakaka-avail ng mga welcome gift pag nagkaroon ng promo yung mga sa events natin, kaya nakaka-avail sila. So, but not everybody ay merong mga pa-welcome gift or freebies, ha? So, kung meron kang freebies ng mga products, so, di ba ang sabi namin ay pwedeng i-personal use, pamigay, or ibenta. Kung gusto mong ibenta, i-double check mo muna kasi since freebies yan, okay, supposedly for personal use yan, i-check mo yung expiry date. Kung medyo malapit na yung expiry date, wag mo nang ibenta yun. So, i-personal use mo na lang yun. Ha? Para maano mo din, no? Lalo na tayo, o nagpupuyat tayo, mag-vitamin C kayo, kailangan yan. Ha? Kasi yung iba kasi, ang tingin nila, ay, ba't kasi, malapit na sa expiry date, freebies lang yan. So, ngayon, maliban dyan, okay, dahil home-based package ka pa lamang, sa first level ay no commission, okay, no cashback, kasi hindi ka pa affiliate yan, okay, and then, pero ang kagandahan, it is upgradable. So, upgradable, so kunwari, nag-upgrade ka na, nag-second level ka na, okay, so pag-upgrade mo, nag-start ka ng 19,000, mag-add ka na lang ng 38,000 for you to become the lowest na affiliate, family package. So, marami tayong mga affiliate packages, family package, corporate package, premium package, okay? So, yung 3, 5, at saka 7. Pero dito muna sa affiliate package natin sa second level, ay magkakaroon ka, ito yung mga merong 3 to 6 na portals, so you belong sa second level. So, yung iba, naka-accelerate kasi yung na-avail nila ay family package na agad or kaya corporate package. So, hindi na sila dumaan sa first. Kumbaga, kung sa kinder pa, hindi na dumaan sa kinder 1, nagdiretso into. Kasi gusto na agad ma-enjoy itong affiliate commission, okay? So, mag-earn ka sa services and products. At the same time, you will enjoy the affiliate program na cashback, commission, and the local incentives sa 3 portals at sa 3 to 6 portals, sa local incentives pa to, local travel incentives, okay? So, local, like, may magkaroon ng travel sa Boracay, sa Ilocos, sa Cebu, kung saan, kung anong plano ng company. So, may privilege tayo dito sa pag ikaw ay nasa second level, okay? Local incentives muna to. Privilege to join the ads or boosting system, okay? Kasi ang requirement sa ads and boosting group ay kailangan you are 3 portals pataas. Kasali ka na sa ads. Pwede ka na makasali sa ads and boosting system. Kapag ka nakagraduate ka na ng at least 2 weeks, and then marunong ka nang mag-reply sa mga questions ng mga clients. Then, it is upgradable to higher level. Nag-start ka ng 3 portals, tapos gusto mo mag-third level. Ano ba tong third level? Elite. Sarap naman, no? Elite. So, magiging one of the elite clubs member ka. Okay, ano ba tong elite? Ano bang meron dyan? So, ito ay mga 7 portals pataas. So, one of the requirements yan. So, dapat meron kang 7 portals or more. So, you will also enjoy the affiliate program. Privilege to be an investor sa freelance. So, nakasali ba kayo sa freelance training kagabi? Portfolio? So, sa mga hindi nakasali or hindi pa alam ano itong freelance, freelance is one of the group of companies ni Pascual Group of Companies. Freelance is a land banking real estate company natin. Okay? So, ang freelance, since naka-land banking siya, so meron tayong mga properties. Okay? Ang company natin may mga properties sa Walnut Inn, sa Laguna, sa Tagaytay. So, katulad ng ginagawa nila Manny Villar, binibili nila yung mga ikta-iktayang lupain ng, kunwari, 1 million pa lamang, then later on, i-develop nila, mag-appreciate yan, mag-times 10 yung value, okay, or even more than that. So, under sa freelance, okay, ang
under sa freelance, for you to be an investor or saver sa ating freelance, meron kasi tayong U-Save at saka freelance. Pero itong freelance kasi is, ito siya ha, you will enjoy the 10% per annum na income, interest income. Okay? So, ano ba yan? Ganito siya. So, minimum of 2 years. Lock in siya ng 2 years. Okay? Kunwari, meron kang, example, meron kang 1 million. Next time, lalagyan ko dyan ng example. Example, meron kang 1 million. Yung 1 million mo, pag inilagay mo sa bangko, yan ay kikita lamang ng 10,000 isang taon. Okay? Less than pa yan kasi may withholding tax pa. So, ilagay mo na lang sa freelance yan. Kasi yung freelance ay magbibigay sa'yo ng, sabihin na natin ng 9% kasi 10% yung withholding tax. Okay? So, 9% per year. So, 1 million times 18%. So, kikita ka ng 180,000 after 2 years nang wala kang ginagawa. Kasi you let your money work for you. Investor ka. Oh, di ba? Investor ka na. So, privilege to be an investor. So, minimum of 50,000 ang pwede nating ilagay sa freelance. So, meron din nagtanong sa akin yung pinsan ko, alin ba mas maganda? Ilagay ko yung 1 million ko sa co-op or ilagay ko yung 1 million ko sa freelance? Ang sagot ay, ilagay mo yung 1 million mo sa freelance. Bakit? Pag mag-compute tayo, sabi natin may 1 million ka, ang co-op, sabi natin na magbigay ang co-op sa'yo ng 10% per year. Pero hindi lahat ng co-op magbibigay niyan. Ang ibang co-op, like yung isang co-op ko, 7% lang. Yung isa, ano lang, magkaano lang. Sabi natin 10%. So, non-taxable ang co-op. So, yung 10% ng 1 million mo is 100,000. So, 100,000 times 5 years, nakalock-in mo siya sa 5 years, ano? So, kumita yung 1 million mo sa co-op after 5 years ng 500,000. Kasunod kayo? Oh. Pero kung sa freelance mo nilagay yan, ganito siya. Sa 2 years, kumita lamang siya ng 180,000. Tama ba? So, parang mas maganda sa co-op, ano? Pero after 2 years, mamimili ka na ng properties saan mo siya ilalagay. Sa hotel, sa commercial building, sa subdivision. So, ang computation kagabi ng presentation natin kay Press, ano na yon, conservative computation kasi para siyang Sogo Hotel. Okay? So, merong 3 hours rate, merong pang 6 hours rate. Sabi natin yung 1 million mo is pang 1 room siya. So, yung 1 room mo, kikita na lamang ng 1,000 per day. So, meron kang 30,000 per month. So, meron kang 360,000 na income per year. O, times 3 years, nag-million ka na ng 3 years plus 180 mo. O, so, ang co-op is 500,000 lang. Sa freelance, ang kinita mo is more than 1. Nag-times 2 na yung income mo. Ay, ang pera mo sa freelance. So, sa mga gusto sa freelance, passive income yan. Wala kang gagawin kasi di ka naman mag-ano dun. No, ganun lang. Meron tayong mga marketer wala dyan. Meron tayong i-hire na mga engineer. So, right na, meron na tayong mga properties, kumbaga, tumatakbo na yung commercial building natin, tapos, na-groundbreaking na, construction na ang ating Walnut Inn, yung parang katulad ng Hotel 101. So, 160 rooms yun. So, saan mo ilalagay yung pera mo? So, privilege to be an investor of freelance. So, 7 portals, tapos para maka-enjoy ka sa freelance real estate natin. So, earn passive income from freelance, then upgradable to higher level. Pero, dito sa elite, meron pa tong ibang para sa elite. So, later na lang yun natin kapag sa mga other trainings natin yun. Then, upgradable to 4th level. Alam nyo na, ay may level pala. Asan ka ng level na? Ako kasi lumagpas na ako sa 5th level eh. So, 4th level is VIP or Speakers Bureau. So, hindi ka magiging Speakers Bureau kung hindi ka muna dumaan sa Elite Club. Okay? So, di ko lang nasuot na yun, pero yung mga Elite Club at Speakers Bureau, meron kaming mga papin. Ganon. So, ang VIP or Speakers Bureau, pag ikaw ay franchise, 10 portals ka na yan. So, candidate ka na for the Speakers Bureau. Okay?
So, 10 portals. So, ma-enjoy mo yung affiliate program. Privilege to be an investor of freelance, of course. Okay? And, what else? To be an official speaker of the company. And, then, makasali ka dun sa mga President's Night, President's Circle, mga pa-dinner. May mga group kasi yan ng President's Circle lang. Kami-kami lang. So, pwede ka mabilong dito. Magkakaroon ka ng privilege yan. Upgradable to higher level. So, ito so far, hanggang 5th level pa lang ang naano natin, okay? 5th level is, ito na yung Millionaires Club. So, ito ay guidance lamang para alam mo kung paano ka mag-hit ng goal mo. So, first goal, first level. Hit mo yung second level, third level, fourth, paakyat na ng paakyat. So, para mahirang ka na Millionaires Club member ka, so you need to earn, yun ha, syempre, more than 10 portals ka nito. Okay? So, earn millions and you can get the slot for the Millionaires Club launch. Okay? So, mayroon tayong Millionaires Club launch sa ating head office. So, exclusive lang yun sa mga kumita na ng milyon. Okay? So, shortcut privilege for international travel. Yung potential income na hindi lang pala to ticket-ticket. Pwede palang kumita ng even mas malaki dun sa affiliate marketing natin. Excited si Ma'am Judith, oh. So, reach your dreams, okay? So, know your whys, okay? So, you commit, your commitment depends on your why. So, kung the more na malalim yung deepest why mo, the more na mas magbibigay ka ng matinding commitment. Pag mababa lang yung why mo, alam mo, ma-discourage ka lang, i-reject ka lang ng mga kaibigan mo, kalimutan mo na ay, nag-ititi pala ako. Wag naman ganun, ha? So, see you on top. So, ngayon, ito na last slide ko. Apply what you have learned. Kasi useless lang yung mga pinagsasabi ko dito kung hindi nyo i-apply yung natutunan nyo. Hindi natin masabi na nag-learn kayo kung hindi nyo, walang nag-retain. Okay? So, to recap, okay? So, ang training natin tonight, DOT, Dealers Optimization Training, is the heart of the business. We talk about ano ba yung reason mo. So, before ka matulog mamaya, alamin mo kung para kanino mo to ginagawa, bakit kailangan mong bilisan, bakit kailangan mo tong gawin. Okay? Dahil ba sa ayaw mo nang bumalik sa hirap ng buhay, dahil gusto mo mag-for good ka na, or mag-for good yung asawa mo, dahil tumatanda na, gusto mo na mag-retire, dahil may sakit na si ganito, gusto mo makatulong. Ano ba yung reason mo? Okay? Gusto mo na magkaroon ng time freedom and financial freedom kasi parang napapatagal na yung mga years na hindi mo kasama yung anak mo. So, it's about time na makasama mo na sila. Okay? So, ano ba yung deepest why mo? Okay? And then, dahil nga nagbi-business tayo, okay? So, normal lang ng mga rejection, discouragement. So, normal lang din na pagmura natin to, paghirapan, pagpuyatan. Okay? So, kailangan i-align natin yung attitude para ma-align siya sa business. Okay? Ma-align natin yung mindset, business mindset, at ma-align natin yung attitude. Attitude, having a GLLA, good listening and learning attitude. Yes, mentor attitude. Okay, be humble, be grateful, be optimistic, okay, be consistent, and many more, okay? And believe in God, believe in the company, believe in your mentors, believe in yourself. So, dapat magko-commit ka, whatever it takes for you to become successful. Kasi ganyan din yung commitment ng mga nag-succeed dito. Whatever it takes, commitment. Okay? Deads kung deads, patay kung patay. Okay? So, pag ma-encounter mo si discouragement, si rejection, si doubt and fear, anong gagawin? Anong matatandaan? Ha? Tae lang yan sila, takot. Taong ayaw sa entrepreneur, plak lang, pera lang katapat. Kapag yumaman ka na, they will ask you how you do it. Okay? And then, SW4, some will join, some will not. So, what next? Someone's waiting for you. Then, you share the business with excitement. Okay? Para mahawaan mo sila ng excitement. Okay? And, maniwala ka na kung ano yung narating namin, this is your future. So, i-vision mo na yung sarili mo na one day, you will be driving your own car. One day, hindi mo problema yung pera. One day, whatever you want to eat, makakain mo.
gusto mong puntahan, mapuntahan mo, gusto mong bilhin sa parents mo, sa mga DPSY mo, mabili mo, ma-provide mo. Okay? Focus ka sa business natin kasi this is a gold mine. May pera dito sa business natin. Lalo na sa affiliate marketing. And set a goal. When you set a goal, okay, so apply the SMART principles: specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded. Okay? So, and then, hindi lang basta nag-set ng goal, okay? So, you need, number 2, plan the activities to achieve the goal. Execute the plan, okay? Monitor adjustments, and then check mo kung na-hit ba, kung hindi, ano ba, adjust, okay? 4 pillars. Hindi ko nabanggit yung 4 pillars. Tanong niyo sa mentor niyo, ano ba yung 4 pillars? Then, number 6 is beat your current income. Lagpasan mo yung current income. So, that's it. So, hopefully, meron mga nag-retain sa inyo, ha? So, thank you for watching. Thank you for staying and thank you for attending the training. Para yan sa inyo. Kaya kung makulit mo yung mga mentors ninyo, be thankful na mayroong nangungulit sa inyo. Kasi actually, the moment na nag-avail kayo, kumita na yan sila. Pero, di ba, kinukulit pa din kayo. Ibig sabihin lang nun, ang business kasi natin, hindi to pera-pera lang. Okay? So, this is pamilya-pamilya to. Okay? Pamilya yung turingan dito. So, dito ka lang makakita na nagne-negosyo na gusto lahat kumikita, okay? Concern ng bawat isa na makatulong, okay? Makapagbigay ng tips, makapag-ambag ng ano ba, okay? So, and then, hindi mo lang to gagawin para kumita, okay? So, remember this. Gagawin mo to kasi i-bless ka ni Lord if nagiging blessing ka din sa iba. Be a channel of blessing sa ibang tao. Someone's out there, okay, na nagdarasal of an opportunity. Mag-post ka, baka ikaw yung maging angel ng buhay niya, makatulong ka sa kanya na magbago din yung buhay nila through this opportunity, okay? So with that, thank you for your time. I am Chini Handa. I am your grand mentor. So, hope to see you soon, lalo na sa mga darating dito, yung pupunta dito sa ating Synergy Anniversary. Thank you! Back to you, Ma'am Alice Yu. Asan na ba siya? Picture na! Sino mapipicture? Hello? Asa na kayo? Uy, asa na yung ano natin? Tiga photo op. LV, ka ba mag-picture? Hindi kayo makapag-unmute. Ay, sorry. Sige na, para makapag-meeting after meeting na. Hindi ka makapag-unmute? Nag-picture na ba? Oh, signal daw eh. Ay, nangapa naman ni sila. Uy, asa man ang host group ani? Jen, oh. Congrats, Jen. Grabe ka, Jen. Diba? Basta talaga masipag eh. Wala na po ata. Wala na. Wala ba ma-picture? Ako na ma-picture first page lang. Kung sino lang mga nandito ha. Grabe kayo. Ako pa talaga mag-picture. Sino ba ang co-host naman ako? Miss D. Asa si si Danet ang host. Basi nalibang pa na eh. Teka. Nawala na yung host. Kung siya ang host, siya lang magkapag Kasi na-picture na tayo. Bago pa maubos yung iba. Nag-date siguro to. Picture. Ngiti lang kayo dyan. Wait lang. Okay. Picture. First page. 6 to. Grabe. Currently. Ngiti lang ha. Ay, ko to. Tagal pa naman ako mag-screenshot. Wait lang. Wala ba talaga ka?
Hello! Thank you, Coach Jimmy. At least, na-unmute na ako. Thank Ayan you na. so much. No? Yung moms natin, after this, please go to your team, moms. Ayun. So, picture. Yung iba daw nasa YouTube na. Sige na, okay na. One page lang yung inano ko kanina. Sige na, thank you for your time. Meeting after meeting na. Habol na lang din sa 10 p.m. webinar. Bye! Thank you so much. Coach. Thank you so much sa learnings. Yes. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, Coach. Ngayon lang talaga. Thank you everyone. Yung natira pa dito. So much thank you. Clear. Na-unmute din ako. So much thanks. Okay, ang moms, meeting after meeting ng ating